Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Kakatapos lang manalo ng batang lalaking ito sa boxing match. Habang ine-enjoy niya ang kanyang pagkapanalo, isang tumpok ng dumi ng ibon ang tumama sa mukha niya at nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dongju. Mukhang kengkoy si Dongju pero dating boxing champion si Dongju. Pero ang mga ipinagmamalaki niyang achievement ay nasa nakaraan na ni Dongju dahil ngayon, isa na lang siyang police officer na na-demote bilang patrol officer. Sa ngayon, sobrang hirap ni Dongju at wala siyang perang panggastos. Kinailangan niyang ibenta ang mga medalya na napanalunan niya. Pagkatapos niyang ibenta lahat, eksaktong 500,000 won lang ang natanggap niya. Sobrang miserable ng sitwasyon ngayon ni Dongju. Pagkakuha niya ng pera, agad siyang pumunta sa isang shop na gumagawa ng mga advertising sign. Ipinagawa niya ang karatula ng noodle shop ng kanyang tiyahin. Samantala, ang kuya ni Dongju na si Mansik ay minsan ding nanalo ng bronze medal sa wrestling, pero ngayon, police officer na rin siya tulad ni Dongju. Hindi rin mataas ang posisyon ni Mansik, kaya kasing hirap din siya ni Dongju. Sa pagpapakarga pa lang ng gas, nakipagtawaran pa si Mansik, kaya napatingin sa kanya nang may pangmamaliit ang gas station attendant. Bukod pa roon, malas din si Mansik. Nasiraan ang kotse niya sa gitna ng daan. Dahil dito, na-late siya sa station at bilang resulta, ilang beses siyang sinipa ng direktor dahil galit ang direktor sa mga journalist na nagsulat ng kung ano-anong article tungkol sa kanya. Talagang malas ang araw na ito para kay Mansik. Sa oras na ito, bumisita rin ang police chief kay Mansik. Alam din niya ang mahirap na kalagayan ni Mansik. Walang pera si Mansik, kaya kinailangan niyang gumamit ng lumang gulong para palitan ang nabutas na gulong. Sa oras na ito, sinabi ni Mansik ang totoo sa police chief. Lumabas na ibinigay niya ang pera niya sa kanyang asawa at mga anak para manirahan sa Pilipinas. Nang marinig iyon, naantig ang police chief at ibinigay kay Mansik ang kanyang bank card. Sinabi niya kay Mansik na palitan ang gulong ng bago. Pero may isang kondisyon ang police chief. Ang kondisyon ay tawagin pabalik si Dongju para sumali sa isang project. Gusto ng police chief na mahuli ang mga kriminal sa Insong area. Gusto niyang gamitin ang fighting talent ni Dongju. Sa oras na ito, nagtaka si Mansik kung bakit gusto ng police chief na i-assign si Dongju sa kanya. Sinabi niya na dati ay riot policeman si Dongju. Pero dati, nakipag-away si Dongju at nasugatan ang kanyang mga teammate dahil lang tumanggap sila ng suhol. Kaya na-demote si Dongju bilang patrolman. Hindi pa kasama roon na masyado ring masunurin si Dongju. Pero agad na kinontra ni Mansik ang sinabi nito dahil siya ang biktima na binugbog ni Dongju at nabalian ng ilong. Kaya tumanggi si Mansik na tanggapin si Dongju. Pero ginamit ng police chief ang bank card para akitin si Mansik at sinabi na kung tatanggapin ni Mansik ang investigation na ito, may posibilidad siyang ma-promote at tumaas ang sahod. Si Hanna ang dream girl ni Dongju. Dati siyang gold medalist shooter, pero ngayon naging police officer na rin siya tulad ni Dongju. Hindi lang iyon, pinilit din siyang umarte sa isang movie para sa direktor, para maipagyabang siya nito sa mga reporter. Sinabi ng police chief kay Hanna na subukan niyang paligayahin ng direktor. Kailangan lang niyang kumuha ng ilang picture kasama ito at ayos na iyon. Kahit hindi ito gusto ni Hanna, kinailangan pa rin niyang tiisin dahil makapangyarihang tao ito. Pero nang isuot ni Hanna ang maraming medalya para maipagyabang siya ng direktor, agad siyang kinutya at hinamak ng mga kasamahan niya sa office. Sinabi nila na ang isang taong tulad niya na umaasa lang sa koneksyon ay walang experience para mailipat sa field. Kahit gaano pa magsikap si Hanna, isa lang siyang taong naging police officer dahil sa maraming walang kwentang medalya. Sa unang misyon na ini-assign kay Dongju, sobrang excited siyang isuot ang police uniform. Habang sumusuntok siya sa hangin, lumitaw si Captain Mansik at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos, hinubad niya lahat ng suot ni Dongju dahil ang misyon nila ay magpanggap bilang mga civilian para sundan ang target. Kung magsusuot si Dongju ng police uniform na ganoon, mabubunyag ang identity niya. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Mansik kay Dongju na manatili rito at huwag pumunta kahit saan dahil kailangan niyang umihi. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang Insong police team para imbestigahan ang Golden Bunny Gang. Inayos lang ng police na ma-film ang eksena para masolusyonan ang kaso. Ginawa nila ito para magamit ng direktor ng Insong Department ang video sa pagyayabang sa mga reporter. May mga nakatagong pulis kahit saan sa kalsada. Nagpanggap silang mga electrician at laundryman para lang sundan ang isang gangster ng Golden Bunny Gang. Pero habang nagmomonitor ang pulis, biglang nagkaroon ng pagsabog kaya naalarma ang gangster. Sumigaw ng malakas si Silver Bunny para patakbuhin ang leader niya dahil nandito ang pulis. Natuklasan ni Police Dayong ang leader ng Golden Bunny Gang sa bubong. Agad na inutusan ni Dayong ang lahat na habulin muna ito. Habang tumatakas, hindi alam ni Sanggon kung paano tumakbo, pero aksidente siyang nadaanan si Mansik na papunta sa banyo. Bilang resulta, pagkabukas ni Mansik ng pinto, hinarangan siya ni Sanggon gamit ang kahoy na tabla. Sinigawan ni Mansik si Dongju na pigilan si Sanggon. Gustong patunayan ni Dongju na hindi siya useless, kaya nagdesisyon siyang makipagbuno rito sandali. Pero hindi ordinaryong tao si Sanggon. Hindi rin talo ang martial arts ni Sanggon sa kay Dongju. Ilang beses pang sinipa ni Sanggon si Dongju sa mukha,
pero tumanggi siyang sumuko at patuloy na tumayo para lumaban hanggang makita ni Dongju ang sarili niya sa salamin at mawala ang focus niya. Tinamaan ni Sanggon si Dongju sa ulo hanggang mawalan siya ng malay. Kaya patuloy na sinisi ng pulis si Dongju dahil wala siyang silbi. Nakalimutan ni Mansik na isara ang zipper ng pantalon niya matapos umihi sa police station. Sa oras na ito, ang malapit na kapatid ni Dongju na si Jae-hong ay binigyan din ng special privilege para maging police officer. Dahil professional discus thrower siya, walang pinagkaiba ang kapalaran ni Jae-hong sa tatlo. Pinagchismisan din si Jae-hong ng mga kasamahan niya. Pero walang pakialam si Jae-hong dahil may pamilya siyang nasa likod niya. Isang beses, habang tinutulungan niya ang mga bata na tumawid sa kalsada, biglang rumagasa papunta sa kanya ang isang pulang kotse, kaya naging alerto si Jae-hong. Buti na lang, nakatakbo siya agad para iligtas ang bata bago ito mabangga ng kotse. Ang driver ang madalas lumitaw para manggulo sa kalsadang ito. Bukod pa rito, pinagalitan sina Mansik at Dongju ni Captain Dae-yong dahil hinayaan nilang makatakas si Sanggon kahit sinuportahan na sila ng team ni Dae-yong. Ilang araw nang nagbabantay ang team niya, umaasang mahuli ang Golden Bunny Gang, kaya sobrang galit siya nang palampasin ni Dongju ang ganoon kagandang opportunity. Sa galit ni Dae-yong, may ilang mapanlait siyang sinabi kay Dongju. Siguradong nasaktan si Dongju matapos marinig iyon pero hindi niya ito makontra. Nang paalis na siya, nakasalubong ni Dongju ang kakilala na matagal na niyang palihim na gusto. Babatiin na sana niya si Hanna nang makita niyang masama ang mood ni Hanna. Minura niya ang karatulang may picture niya. Ano ba ang nakakatawa roon? Para sa kanya, hindi masaya ang magtrabaho rito. Pagkatapos, tinumba niya ang sarili niyang poster. Nagpanik si Dongju, mabilis na itinayo muli ang poster at hinabol siya. Tinawag niya siya sa napakalapit na palayaw na dumpling pero naka-headphones si Hanna kaya hindi niya narinig ang tawag ni Dongju. Nang tumayo na siya sa harap nito at ngumiti ng maliwanag, saka lang ito huminto. Sinabi niyang kanina pa niya ito tinatawag pero hindi siya narinig nito. Pero oo lang ang sinabi ni Hanna at nagpatuloy sa paglalakad. Nakita niyang sumusunod ito sa kanya at tinatawag siyang dumpling. Sinabi ni Hanna sa kanya na huwag siyang tawagin ng ganoon kalapit. Tinanong ni Hanna si Dongju kung gusto pa rin siya nito. Hindi nagdalawang isip si Dongju na sagutin na gusto pa rin niya ito. Pero hindi pa matagal nag-uusap ang dalawa nang lumitaw ang ex-lover ni Hanna. Kaya medyo na-curious si Dongju. Gusto ni Jonghyun na kausapin si Hanna pero diretsahan siyang tinanggihan nito. Nagulat dito sina Jonghyun at Dongju. Kaya nagpaalam si Jonghyun kay Dongju para maiwasan ang hiya at umalis. Sa sandaling iyon, tumawag ang sign shop kay Dongju. Kaya agad na dinala ni Dongju ang sign na ipinagawa niya para makita ang kanyang tiyahin. Habang kumakain, tinanong siya nito kung kumusta na siya at bakit hindi siya nagtrabaho sa Seoul kundi kinailangan pang lumipat dito. Itinago ni Dongju ang katotohanan na nagkaroon siya ng conflict sa mga teammate niya para hindi mag-alala ang tiyahin niya. Sinabi niyang gusto niyang kainin ang lutong pagkain ng tiyahin niya kaya lumipat siya rito. Tinanong din niya kung nasaan ang batang si Jong-il. Sinabi ng tiyahin na dinala ng dating coach ni Dongju si Jong-il sa trabaho pero hindi nakipag-contact si Jong-il sa bahay. Pagkatapos kumain, pumunta si Dongju sa kwarto ni Jong-il. Binalikan niya ang boxing memories nilang dalawa. Medyo na-miss din niya ang glory noong taon na yon, pero ngayon, normal na patrolman na lang si Dongju kaya kailangan niya na lang isantabi ang nakaraan. Pagkatapos, bumalik si Dongju sa police station. Nagulat siya nang makitang natumba ang poster ni Hanna. Naawa siya dahil medyo napunit ito, pero ngumiti pa rin siya na parang bata nang makita niya ang taong gusto niya. Kung gusto mong malaman kung bakit sobrang gusto ni Dongju si Hanna, kailangan mong bumalik sa gabi bago lumaban si Dongju sa finals. Si Hanna mismo ang pumunta para bigyan si Dongju ng sticker, para itong regalo para palakasin ang loob niya. At mula noon, itinago ni Dongju ang sticker niya bilang isang napakahalagang keepsake. Curious din siya kung bakit lumitaw ang ex-lover nito sa harap ni Hanna. Kinabukasan, nang pumasok siya sa trabaho, nakita ni Hanna na natakpan ng bandage ang poster niya. Alam niya agad kung sino ang gumawa nito. Sa ngayon, naghahanda sina Dongju at Mansik para sa meeting kasama ang bagong inspektor. Pero sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit silang kumakatok sa pinto, pero hindi makita ang inspektor kahit saan. Biglang lumapit ang dalawang babaeng colleague para batiin sila at excited na humingi ng autograph. Akala ni Dongju ay hinahangaan siya ng mga ito dahil sa gold medal, pero hindi niya inaasahan na hinahangaan pala nila ang ex-lover ni Hanna na nakatayo sa likod niya. Dahil dito, natawa si Mansik dahil akala niya nag-iilusyon si Dongju tungkol sa sarili niya. Masayang binati ni Mansik si Jonghyun pero ayaw magsalita ni Dongju kahit isang salita. Nang magtanong si Mansik, nalaman niyang si Jonghyun ang bagong head ng police department. Sinabi ni Jonghyun na medyo pinatagal siya ng direktor at nakonsensya rin siya dahil pinaghintay niya ang lahat. Nagselo si Dongju kay Jonghyun, kaya sinisi niya si Jonghyun dahil pinaghintay siya ng sobrang tagal na halos mabali na ang paa niya. Kaya pala lumitaw dito si Jonghyun. Lumabas na kakatalaga lang sa kanya bilang section chief, kaya bumalik siya para makita si Hanna. Habang lunch, kausap ni Dongju si Mansik nang lumitaw si Hanna. Dahil dito, naging parang inosenteng bata siya at lagi siyang nakangiti sa kanya. Curiously na tumingin si Mansik sa labas at nalaman niyang si Hanna ang crush ni Dongju. Pero sa sandaling ito, lumitaw si Jonghyun kaya naging curious siya. Nahulaan niya na baka nagkabalikan na sila.
Biglang nagkaroon ng conflict ang isang police officer kay Jonghyun. Sinabi ni Captain Oh na si Jonghyun ay isang taong ang alam lang ay manira ng teammate ng ibang tao. Si Jonghyun ang naging dahilan kaya nalipat ang teammate niya. Kakapasok pa lang ni Jae-hong at agad siyang nadamay sa kwento. Sinabi ni Captain Oh na hinarang ni Jonghyun ang promotion ni Jae-hong pero kalmado pa rin si Jonghyun sa oras na ito. Sinabi ni Jonghyun, bakit ang mga taong ang alam lang ay tumanggap ng suhol ay sobrang galit? Dahil dito, hindi na nakasagot si Captain Oh. Nabalaan niya na lang si Jonghyun na mag-ingat sa kagat ng ahas. Pagkatapos kumain, tinanong ni Hanna ng kaunti kung ano ang nangyari kanina at sinabi ni Jonghyun na ayos lang siya. Pero kahapon, gusto sanang sabihin ni Jonghyun sa kanya na nailipat siya sa Insung Police Station. Tinanong ni Jonghyun si Hanna kung hindi ba siya curious kung bakit siya pumunta rito, pero kaunti lang ang concern niya. Ayaw din niyang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa ex-lover niya. Sinabi ni Hanna kay Jonghyun na hindi niya kailangang ipaalam sa kanya dahil wala siyang kinalaman sa pagkakatanggap ni Jonghyun. Ayaw din niyang maging topic ng chismis ng lahat. Kaya umaasa siyang wala nang magiging kinalaman si Jonghyun sa kanya sa future dahil wala na silang kahit ano sa isa't isa. Sa ngayon, naka-guard duty sina Dongju at Mansik sa isang street area. Sobrang kuripot ni Mansik kaya kahit mainit, ayaw niyang buksan ang air conditioner para kay Dongju. Biglang dumaan ang police chief at sinabi kay Mansik na sumakay sa kotse para makipagkita sa direktor. Kaya umalis silang dalawa, iniwan si Dongju mag-isa sa kotse. Naghintay siya hanggang gabi pero isang bote lang ng tubig ang nasa kotse. Hindi inaasahan, sira pala ang air conditioner ng kotse. Sa sobrang init ni Dongju, hinubad niya lahat ng damit niya. Pagkatapos, lumabas siya para maghilamos at magpalamig. Habang naghihilamos siya, isang lalaking nagmamaneho ng kotse ang diretsyong bumangga sa puwet niya. Dahil sa banggaan, una ang ulo niyang bumagsak sa putikan. Mabilis na bumalik ang composure ni Dongju at pumunta para tanungin ang lalaki sa kotse kung paano siya nagmaneho at nabangga siya. Inabot ni Dongju para buksan ang car window pero hindi niya inaasahan na mahigpit nitong nilak ang bintana. Sinimulan nitong tapakan ang gas kahit binalaan siya ni Dongju at sinabing pulis siya. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang matakot. Sumigaw si Dongju at pinahinto siya. Biglang huminto ang kotse dahilan para lumipad siya ng ilang dosenang metro palayo. Pero mabilis na tumakas ang lalaki. Pagbalik ni Dongju, agad niyang nakasalubong ang grupo ng mga car robber pero sinabi ng mga robber na walang laman ang kotse. Kaya itinapon nila lahat ng gamit ni Dongju. Kaya kinailangan niyang pasuray-suray na kunin ang mga gamit niya. Sa sandaling ito, bigla niyang na-realize na may mali. Nagsimulang maglakad si Dongju papunta sa direksyon kung saan siya binangga ng kotse kanina. Nadiskubre niya ang isang katawan na itinapon ng mga robber mismo sa gilid ng bukid. Mabilis ding natanggap ni Mansik ang balita at pumunta sa hospital. Pagdating niya, nakita lang niya si Dongju na nakaupo kasama ang pamilya ng biktima at puno ng dumi. Nang paalis na sila, tinanong ni Mansik si Dongju kung nasaktan ba siya. Paano namang hindi masasaktan si Dongju kung binangga ng kotse ang puwet niya? Tinanong ni Mansik kung nasaan ang kotse niya. Hindi naglakas loob si Dongju na sabihin ang totoo. Ang tanging nagawa niyang sabihin kay Mansik ay pumunta sa dating lugar para kunin ang kotse. Pagkatapos noon, mabilis na tumakas si Dongju bago pa siya singilin sa utang. Kaya kinabukasan, nang pumunta si Mansik sa police station, galit siyang hinanap si Dongju kahit saan, pero hindi niya ito makita. Samantala, nasa banyo si Dongju at kinukuhanan ng picture ang sugat niya. Narealize niyang medyo seryoso ito. Biglang tumawag ang tiyahin niya at sinabing hindi pa umuuwi si Gyeong-il. Sinubukan ni Dongju na tawagan siya pabalik pero hindi siya sumagot. Bigla niyang naalala na sinabi ng tiyahin niya na pinapunta si Gyeong-il sa trabaho kasama ang dati niyang coach. Kaya mabilis na na-realize ni Dongju na may mali. Agad siyang pumunta para hanapin ang notice. Samantala, ang dating coach ni Dongju ay sinasalubong ng lahat sa isang conference. Ang conference na ito ay parang glory ng Korea. Ginaganap ito sa Insung Hotel. Lumitaw rin si Dongju sa oras na ito at pumasok na nakasuot ng suit. Tumingin siya sa paligid para hanapin si Coach Namwook. Diretsahan niyang tinanong si Namwook kung nasaan si Gyeong-il. Si Namwook ang nagbigay ng trabaho kay Gyeong-il. Ngumiti lang ang coach at sinabing binigyan niya ng trabaho si Gyeong-il pero in advance ni Gyeong-il ang pera at tumakas. Sinabi niya na malamang nasa kung saan si Gyeong-il at high sa drugs. Sinabi rin ni Namwook na nalulong siya sa drugs dahil kay Dongju. Sabay na kinutya ni Namwook ang nakababatang kapatid ni Dongju at pinukaw siya, tinatanong kung bakit siya nagsuot ng national team uniform para pumunta rito at makita siya. Walang qualification si Dongju. Balik sa nakaraan, pagkatapos ng final gold medal match, gusto ng coach na ito na sumali si Dongju sa professional MMA. Ang dahilan ay para magkaroon ng pera pambayad sa gamot ni Gyeong-il. Pero ayaw gawin iyon ni Dongju. Gusto lang niyang kunin ang gold medal, mag-retire at umuwi sa pamilya niya. Habang ini-interview si Dongju, proud na tinawag ni Dongju ang pangalan ng kanyang tiyahin at nakababatang kapatid. Biglang nagtanong ang isang reporter kung may rumor ba na sasali siya sa MMA. Alam agad ni Dongju kung sino ang nagpakalat ng balita nang marinig niya ito kaya agad niya itong itinanggi. Nang marinig iyon, mabilis na tumawag ang coach para akusahan si Dongju ng doping habang nasa competition. Dahil sa event na iyon, napunta sa deadlock ang buhay ni Dongju.
Sinabi ni Namwook na akala ni Dongju ay maipagmamalaki niya ang pagkapanalo ng mga medalya gamit ang doping, pero ang drugs na ginamit ni Dongju ay allowed sa competition. Gusto lang ng coach na ito na makakuha ng mas maraming benefit para sa sarili niya. Para kay Dongju, mas mahalaga ang mga karangalan na iyon kaysa pera. Kaya sa nakaraang 2 taon, sinusubukan niyang kasuhan ang coach na ito. Hindi sumuko si Dongju dahil lang ininsulto siya. Patuloy pa rin siyang nag-exercise araw-araw para lang hintayin ang moment na sisikat siya. Sobrang dami niyang tinakbo kaya nahilo siya. Desidido siyang ipakita sa lahat kung anong klaseng tao si Dongju. Kaya ngayon, nakafocus lang siya sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kotse na bumangga sa kanya. Sobrang focus ni Dongju kaya hindi niya man lang napansin nang madaanan niya si Hanna. Patuloy siyang bumubulong sa sarili habang kumakain. Habang nakaupo si Dongju sa banyo, naalala niya na nakita niya ang kotse na iyon sa documents ni Captain Daeyong. Sa kabilang side, nahanap din ni Mansik ang kotse niya, pero ninakaw na ng mga robber ang mga pyesa kaya body na lang ng kotse ang naiwan. Sa side na ito, sinamantala ni Dongju ang oras habang naglalunch ang lahat para palihim na pumasok sa office ni Captain Daeyong sa 4th floor para hanapin ang documents tungkol sa kotse na bumangga sa kanya. Nagkataon, kakabalik lang ni Mansik. Tinanong ni Mansik si Dongju kung ano ang palihim niyang hinahanap. Nakakagulat, kakabalik lang din ni Captain Daeyong mula lunch. Nagulat silang dalawa nang makita ito, ibinalik ang mga gamit sa original na pwesto at tumakbo palayo. Pero alam ni Captain Daeyong na may humawak sa documents niya. Pagkatapos pumunta ni Dongju sa medical room, sinabi niya kay Mansik na sumama sa kanya para hulihin ang taong nagdulot ng aksidente at tumakas. Itinaas pa niya ang puwet niya at pinatingnan ito kung ang radiator grill ng kotseng iyon ay eksaktong kapareho ng marka sa puwet niya. Excited na sinabi ni Dongju na kung gagawin niya ito, mahuhuli niya ang Golden Bunny dahil ang Golden Bunny sales list ay may impormasyon tungkol sa kotse na ito pero walang pangalan ng buyer doon. Nang gabing iyon, habang binibisita ni Dongju ang pamilya ng accident victim, nakatanggap siya ng tawag. Sinagot niya ang phone at nagmadaling tumakbo palayo. Samantala, nireview ni Jonghyun ang video recording noong araw na nahuli niya ang Golden Bunny. Nadiskubre niya na may isang taong tila naghanda ng magsunog in advance at handa ring tumawag ng ambulance. Sa side na ito, kakapunta lang ni Mansik sa parking lot para hanapin ang motorbike niya pero hindi niya ito makita. Pagkatapos, tumawag si Dongju at sinabi kay Mansik na mabilis na pumunta sa number 28, Jundong, habang ang motorbike ni Mansik ay hiniram ni Dongju. Tumakbo rin si Jonghyun para tanungin si Mansik tungkol sa habulan ng Golden Bunny noong isang araw. Tinanong siya ni Jonghyun kung may nakita ba siyang kakaiba sa kaso na iyon dahil parang may sinadyang magsunog at tumawag sa fire department. Baka may spy ng Golden Bunny sa police station na ito. Tinanong siya ni Jonghyun kung kilala niya si Jinsu. Naalala ni Mansik na ang pangalang ito ay sa isang taong kamamatay lang hindi pa matagal. Siya ang biktima sa kaso ng pagkakabangga kay Dongju ng kotse at pagtakas. Nalaman na ang taong iyon ay isang customs officer. Agad na narealize ni Mansik na may mali at sinabing mag-iimbestiga siya at kukontakin siya mamaya pero galit pa rin siya dahil ninakaw ni Dongju ang motorbike niya. Kakabalik pa lang ni Mansik sa station nang tumawag ang pawn shop kay Mansik. Ang taong tumawag ay nag-report na gumagalaw ang Silver Bunny team sa area at alam niya ang eksaktong location ng lugar na iyon. Iyon ang lugar na kakabanggit lang ni Dongju sa kanya kanina. Sa ngayon, sa bahay ni Hanna, siya ang may hawak ng customs papers ni Jinsu tungkol sa aksidente. Mabilis siyang hinaras ng Golden Bunny para lang mahanap ang mga papel na iyon. Dinala ni Hanna ang mga papel sa taas. Nagdesisyon siyang ilabas ang baril niya na matagal na niyang hindi nagamit. Nilagyan niya ito ng bala isa-isa at nagsuot ng earplugs. Pagkatapos, nagpaputok siya ng ilang beses para takutin ang mga robber. Gusto lang ni Hanna na matakot sila at tumakas, pero agad na naghiwa-hiwalay ang mga robber at kinontrol si Hanna. Pagkatapos, kinuha nila ang tumpok ng customs papers na hawak niya, pero hindi ordinaryong tao si Hanna. Nang makita niyang hindi natakot ang mga robber, nagpaputok siya ng totoo. Mabilis na inasikaso ni Hanna ang bawat isa sa kanila dahil siya ang shooter na nanalo ng gold medal sa shooting. Sa kabilang side, papunta si Jonghyun para imbestigahan si Jinsu pero sinalakay siya ng mga tauhan ng Golden Bunny. Mukhang alam na ng mga tauhang ito ang identity ni Jonghyun noon pa, dagdag pa na ang tattoo niya ay ahas, gaya ng babala sa kanya ni Captain O. Sinabi nitong mag-ingat siya sa kagat ng ahas pero hindi niya sila kayang labanan kaya kinailangan muna niyang tumakas. Nagkataon, naka-duty rin si Jae-hong sa area na ito. Nakita ni Jae-hong ang aksidente at ang away. Tumakbo siya palabas para tingnan at nadiskubre niya ang isang pulang kotse na madalas manira ng gamit ng mga tao sa insong area na ito. Mabilis na bumilis ang driver at diretsong minaneho ang kotse papunta kay Jae-hong pero hindi nito alam na professional discus thrower siya. Hinawakan ni Jae-hong ang manhole cover at pinaikot ito bago ihagis ng diretso sa pulang kotse. Dahil sa malakas na impact, tumagilid ito sa gitna ng kalsada at tumakbo si Jonghyun para kunin ang walis ng janitor sa gilid ng daan. Nang makarating si Jae-hong sa ilog, binali niya ito at ginamit bilang sariling weapon. Nanalo si Jonghyun ng silver medal sa single sword event kaya kailangan lang niya ng stick sa kamay para madaling matalo ang mga thug na ito. Samantala, pumunta rin si Mansik para makita si Captain Daeyong.
Inireport ni Mansik na nahanap niya ang Golden Bunny pero walang pakialam ang captain. Sinabi ni Captain Dayong kay Mansik na makipaglaban muna sa kanya bago niya pakinggan ang paliwanag ni Mansik tungkol sa trabaho. Medyo urgent ang sitwasyon. Dating wrestler si Mansik kaya mabilis niyang natalo si Dayong. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Mansik tungkol sa kaso ng Golden Bunny. Kasabay nito, nahanap na ni Dongju ang base ng Golden Bunny. Buti na lang, nandito lahat ng bunny. Kaya kailangan lang ni Dongju na asikasuhin silang lahat. Tinanong ni Dongju ang Golden Bunny kung siya ba ang nagbenta ng kotse sa picture pero hindi ito sumagot at sa halip ipinakita pa ang mga ngipin niya para asarin si Dongju. Nang makita iyon, binalaan siya ni Dongju na kung ipapakita niya ulit ang ngipin niya, bubunutin niya ang mga iyon. Nang marinig iyon, umiling ang dalawang Golden Bunny at ang mga Silver Bunny. Nang makita iyon, agad silang tinanong ni Dongju kung alam ba nila kung bakit Dongju ang pangalan niya. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay gusto siyang mabuhay ng payapa. Pero mukhang ayaw ng mga lalaking ito na mabuhay siya ng payapa. Pagkatapos noon, isa-isa silang sumugod para atakihin si Dongju. Kahit marami ang kalaban at ang ilan sa kanila ay may hawak na kutsilyo, walang nakapantay kay Dongju. Sa sandaling ito, bumalik sa isip ni Dongju ang mga lumang alaala niya. Dahil puno pa rin ng passion ng puso niya, walang nagawa ang mga thug na ito kay Dongju dahil champion siya sa Korean Boxing Tournament. Pagkatapos talunin ni Dongju ang lahat ng thug, dumating din ang pulis para hanapin ang Golden Bunny. Sumugod si Mansik pero napagkamalan siya ni Dongju na kalaban. Kaya agad na sinuntok ni Dongju si Mansik dahilan para mawalan ito ng malay on the spot. Nang lumabas si Dongju sa kotse, tinanong siya ng isang policeman kung bakit niya kayang pabagsakin ang ganoon karaming tao. Pero wala siyang sinabi at nag-post lang ng cool. Nasuntok na si Mansik noon at nasuntok ulit siya ngayon. Sumumpa si Mansik na babaliin niya ang hinlalaki ni Dongju. Pagkatapos maligo, na-interview din si Dongju dahil mag-isa niyang winasak ang Golden Bunny Gang. Pero kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Mansik sa kasong ito, kaya tinawag niya si Jonghyun sa gilid para magtanong ulit. Gaya ng sinabi ni Dongju, ang serial case na ito ay hindi simpleng hit and run case lang dahil ang witness na nag-testify tungkol sa smuggling case ng Golden Bunny ay namatay sa hit and run case. Gumamit ng mga kutsilyo ang mga robber para atakihin ang pulis nang walang kinukuha. Isang set lang ng documents ang ninakaw nila at tumakas. Nagtaka si Mansik kung anong documents ang mga iyon. Kinagabihan, ihahatid na sana ni Dongju si Hanna pauwi ng pigilan at pagbantaan siya ng ilang kapitbahay at local police. Akala nila thug siya kaya nag-ingat sila. Nakita ni Dongju ang sitwasyon kaya nagpaalam siya kay Hanna at bumalik. Nagkataon, nakasalubong niya si Jong-il na ilang araw nang nawawala at nakabalik na. Nang makauwi siya, inilabas ni Dongju ang gift na binili niya para sa nakababatang kapatid niya. Tinanong ni Dongju si Jong-il kung gusto niya ito at pagkatapos umupo siya para kumain ng melon kasama ang tiyahin niya. Habang natutulog ang tiyahin niya, iniwan ni Dongju ang savings book niya para sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto niya at tinanong si Jong-il kung ano ang ginawa niya para sa dati niyang coach pero hindi sumagot si Jong-il. Biglang may tumawag sa phone. Sinagot ni Jong-il ang phone at lumabas ng bahay. Ipinagyabang ng direktor ng department ang recent arrest sa Golden-Toothed Bunnies. Sinamantala niya ang pagkakataon para mabawi ang reputasyon niya na nasira ng mga journalist. Ang team ng mga athlete, pagkatapos makagawa ng malaking achievement, ay nagkaroon din ng sarili nilang office. Nasa office sina Dongju, Hanna, Jae-hong, Mansik at ang huling tao ay si Jonghyun. Pero hindi agad pumunta rito si Jonghyun dahil may personal matters siyang aasikasuhin. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang interviewin ni na Dongju at Mansik ang Golden Bunny. Tinanong niya kung kanino niya ibinenta ang kotse na bumangga sa puwet niya pero nawalan ng 2 front teeth ang Golden Bunny na ito kaya hindi masyadong malinaw ang pagsasalita niya. Nadiskubre ni Dongju na medyo familiar ang relo sa kamay nito. Iyon ang relo ng lalaking bumangga sa puwet niya. Nang tanungin ni Dongju kung saan niya nakuha ang relo na ito, pumasok ang 2 ibang policeman at kinuha ang Golden Bunny na ito at sinabi, tapos na ang interview time ni Dongju. Mabilis na bumalik sa office sina Mansik at Dongju at nakatanggap ng balita na inutusan ng direktor ang task force ni Dongju na gumawa ng isa pang importanteng bagay. Ang investigation sa Golden Bunny na ito ay dapat ipaubaya sa iba. Lumabas na ang ibang importanteng bagay na sinasabi niya ay pumunta sa filming dahil gusto niyang magyabang sa media. Pinaangat nito ang reputasyon niya, lalo na dahil napakahusay ni Hanna sa baril. Dati, kinukwestiyon ng direktor ng department ang skills niya, pero ngayon gusto niyang ipakita nito ang shooting skills niya sa harap ng lahat. Sobrang hindi masaya si Hanna, pero kailangan pa rin niyang sundin ang sinabi ng direktor ng department. Pero habang nag-shooting, dumiretso ang tutok niya sa direktor ng department at binaril ito. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito. Hindi nila inakalang maglalakas loob si Hanna na gawin iyon. Pero masaya ang mga member ng team ni Dongju dahil matagal na nilang kinaiinisan ang direktor ng department. Dahil dito, sinabi ng direktor ng department kay Jonghyun na tanggalin si Hanna bukas. Pero sinabi ni Jonghyun na mas lalo lang nitong sisirain ang reputasyon niya. Kaya wala nang nagawa ang direktor ng department kundi magsinungaling na ginawa iyon ni Hanna para itest ang bulletproof vest. Isa raw itong pre-arranged performance at ginamit niya ang sarili niya bilang example para sa lahat. Pero gusto pa rin ni Hanna na mag-quit sa trabaho niya.
Nang gabing iyon, sumunod si Dongju sa likod at inaya si Hanna na mag-dinner pero hindi sumagot si Hanna. Tinanong ni Dongju kung bakit siya nag-quit sa trabaho. Sinabi ni Hanna na wala silang kinalaman sa isa't isa at sinabi niya rito na huwag siyang gustuhin. Pero hindi iyon magawa ni Dongju dahil hindi basta-basta maiiwan ang feelings. Pero sinabi pa rin ni Hanna na hindi niya ito gusto at pagkatapos ay umalis. Lumitaw rin ang kapitbahay noong nakaraang araw. Tinanong niya kung nandyan na naman ba ang lalaki kahapon pero hindi na niya kailangang paalisin ito dahil aalis naman si Dongju ng kusa. Kinabukasan, habang ini-interview ng mga reporter ang grupo, nakatanggap ng tawag si Mansik. Inireport ng tumawag na kailangang habulin ni Mansik ang mga natitirang kriminal sa isang abandoned building. Nang dumating ang grupo ni Mansik, nakita ni Dongju ang chief investigator na si Jonghyun doon. Sarkastikong sinabi ni Dongju na pulis si Jonghyun at may free time, tama? Kaya agad siyang pinagalitan ni Mansik dahil naging bastos siya sa taong tumawag sa kanya para ipakita ang talent niya. Maya-maya, pumasok ang lahat sa apartment complex. Hinati nila ang trabaho sa isa't isa at nagsimula silang maghiwa-hiwalay. Hindi pa matagal na wala si Mansik nang hingal na hingal siyang nakahiga sa sahig. Nag-aalalang lumapit si Dongju para tingnan ang sitwasyon. Lumabas na gusto lang nitong maghiganti sa kanya dahil binali niya ang ilong nito noong isang araw. Bigla nitong naalerto ang mga taong nagtatago rito pero akala nila multo si Dongju na lumitaw sa tanghaling tapat. Nang tumingin sila sa labas, nakita nila si Mansik na kinakaway ang mga braso at paa niya. Kahit sino ang makita niya, lalapitan niya, yayakapin at kakagatin ang taong iyon. Dahil dito, nagpanik ang lahat. Mabilis na hinabol ni Mansik ang mga thug pero hinila nila pataas ang tabla at hinamon siya. Hindi inaasahan, tumakbo si Jonghyun kasunod niya at tumalon diretso sa side ng mga thug. Tumalon din si Mansik kasunod niya. Pagkasugod ni Jonghyun papunta sa robber, nasaksak siya nito. Dahil dito, na-haunt si Jonghyun ng sword fight na natalo siya noong taon na iyon. Buti na lang, sinalo ni Mansik ang saksak para kay Jonghyun, kaya ayos lang siya. Buti na lang, nadala siya ni Dongju sa hospital agad. Kung hindi, namatay na sana si Mansik. Sinabi ng doktor sa kanya na magpasalamat kay Dongju dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging safe. Dahil dito, napaiyak si Mansik. Sa oras na ito, sa abandoned warehouse, pinapahirapan ng isang policeman ang nakababatang kapatid ni Dongju dahil lang hindi ginawa ni Gyong-il ang sinabi sa kanya, dahil hindi binangga ni Gyong-il ang kahit sino gamit ang kotse niya. Pinahirapan si Gyong-il hanggang mapuno ng sugat ang katawan niya. Sobrang kaawa-awa tingnan ni Gyong-il sa sandaling ito. Samantala, si Dongju sa bahay ay halos isang buwan nang sinusubukang landiin si Hanna. Para mapasaya ang mahirap pakisamahang kapitbahay ni Hanna, tuloy-tuloy niyang pinapalitan ang mga bumbilya sa paligid ng neighborhood malapit sa bahay ni Hanna. Dahil dito, nirespeto at nakilala ng may-ari ng supermarket si Dongju. Lahat ng ilaw dito ay inayos niya. Kinabukasan, nang dumating siya sa office, may isang policeman na pumunta para ipaalam sa grupo ni Dongju. Sinabi ng pulis na sumuko na ang taong bumangga sa puwet niya, kaya nagmadali siyang lumabas para tingnan. Hindi niya inaasahan, ang taong iyon pala ay ang nakababatang kapatid niya. Sinabi ni Jong-il kay Dongju na huwag sabihin sa nanay niya at siya na ang bahala sa lahat. Pero hindi ito kayang palampasin ni Dongju. Nang makita ni Dongju ang nakababatang kapatid niya na puno ng sugat, hindi niya napigilang maawa. Tinanong ni Dongju si Gyong-il kung si coach ba ang gumawa nito, tama? Pero sinabi ni Gyong-il sa kanya na huwag na siyang makialam dito. Hindi pinansin ni Gyong-il si Dongju at sumakay sa kotse para pumunta sa police station. Agad na pumunta si Dongju para makita ang coach. Tinanong ni Dongju kung bakit niya niloloko si Gyong-il. Pero hindi maintindihan ni Namwook ang sinasabi ni Dongju. Dahil siya ang kailangang humarap sa kaso ni Gyong-il. Dahil sa sobrang galit, sinuntok ni Dongju si Namwook nang hindi nag-iisip. Hindi sumuko si Namwook at gumanti ng suntok. Mabuti na lang, napigilan siya agad ng mga tao sa labas. Kung hindi, makakagawa sana ng malaking pagkakamali si Dongju. Pag-uwi niya, ayaw ni Dongju na mag-alala ang tiyahin niya. Kaya sinabi niya rito na pumunta si Gyong-il sa Seoul. Pinayuhan ni Dongju ang tiyahin niya na huwag mag-alala. Magtatrabaho lang si Gyong-il ng ilang araw at pagkatapos ay babalik din. Sa funeral ni Jinsu, naroon din si Dongju para makiramay sa pamilya ng biktima. Bigla niyang naalala ang isang importanteng detalye na nakita niya noong dumating siya. Agad na nagsimulang maghanap si Dongju sa paligid. Gusto niyang mahanap ang taong suot ang relo gaya ng nasa memorya niya. Tumakbo pabalik si Dongju para tanungin ang sekretary kung may nakapunta na ba rito. Narinig ni Dongju na ang mga taong pumunta para magbigay galang ay lahat kasamahan sa customs. Kaya kinuha niya ang libro at tumiretso sa customs office para imbestigahan ang bawat tao. Nagsimula siyang pumunta sa bawat lugar para ikumpara ang itsura ng bawat tao kung pareho ba ito sa nasa memorya niya. Pero makalipas ang ilang sandali, wala pa rin siyang mahanap kahit isa. Nagpunta si Dongju sa bawat department para mag-check. Bigla, tumayo si Dongju sa harap ng isang lalaki. Hinawakan ni Dongju ang kamay nito at bigla siyang tinanong kung siya ba ang bumangga sa kanya gamit ang kotse. Kahit isang beses lang nakita ni Dongju ang driver, napakaganda ng memorya niya kaya hindi siya pwedeng magkamali ng alala. Pagkatapos makipagkita ni Dongju sa taong pinaghihinalaan niya, agad niyang ipinakita rito ang puwet niya. Sinabi niyang ang pasa sa puwet niya ay dahil sa kanya.
Nakita ng security guard dito ang eksenang ito at inakala na pervert si Dongju kaya agad niya itong hinila palabas pero patuloy pa rin siyang nagbabala sa kanya. Dahil dito, tinawag ng Western Police Station si Mansik. Pagkasagot ng phone, sobrang helpless ni Mansik at tinanong si Dongju kung hinuhubad ba niya ang pantalon niya ng ganoon kahit saan. Pinanindigan ni Dongju na ang pasa sa puwet niya ang ebidensya. Kahit paulit-ulit sabihin ni Dongju na ang customs officer na nahanap niya ang salarin, hindi ito pinaniwalaan ni Mansik. Pinayuhan siya ni Mansik na dapat may ebidensya muna siya kahit papaano bago mag-akusa ng kahit sino. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Jonghyun para tanungin si Mansik tungkol sa insidente noong niligtas siya nito mula sa saksak ng kutsilyo noong nakaraan. Gusto ni Jonghyun na makita kung ayos na ba si Mansik ngayon. Naramdaman ni Mansik na concerned sa kanya ang senior manager. Kahit sinabi ni Mansik na ayos lang siya, hawak pa rin niya ang tiyan niya na parang malubha ang sugat niya. Hindi lang iyon, masaya pang pinaupo ni Mansik si Jonghyun sa bakanting upuan sa office ng mga athlete. Gusto ni Mansik na imbitahan si Jonghyun na sumali sa team niya. Malumanay ding tinanong ni Mansik si Sergeant Kim kung ano ang gusto nitong kainin. Dahil dito, si Dongju na nakaupo sa gilid ay nakaramdam ng matinding inis. Sinabi ni Dongju na hindi pwedeng basta na lang pasalihin ni Mansik si Jonghyun sa team ng sarili lang ang desisyon. Kailangan muna niyang tanungin ang opinyon ng lahat. Agad na pumayag si Jae-hong nang walang pag-aalinlangan. Pero ibinigay ni Dongju ang dahilan na takot si Jonghyun sa totoong baril at kutsilyo kaya hindi siya pwedeng lumaban sa crime. Kaya niyaya siya ni Jonghyun sa isang skill duel doon mismo. Kumpiyansang sinabi ni Dongju na madali niyang maiiwasan ang suntok ni Jonghyun. Pero pagkasabi niya noon, nasuntok siya agad ni Jonghyun. Sinamantala ni Mansik ang pagkakataon para tawagin ang lahat sa labas at magpustahan kung sino ang mananalo. Akala ng lahat mananalo si Dongju dahil kung suntukan gamit ang walang laman na kamay, si Dongju ang champion. Totoo nga, tuloy-tuloy na nasusuntok ng masakit si Jonghyun. Pero walang ideya si Dongju na si Jonghyun ay national taekwondo athlete nung high school. Sa gabi, sinabi ni Mansik kay Dongju na kumain pa dahil sobrang lambot ng muscles niya. Paano siya makakasuntok ng kahit sino? Nagtaka si Mansik kung ang pagkawala ng focus ni Dongju ay dahil sa aksidente noong taon na iyon. Ang mga suntok sa mukha ang patuloy na bumabagabag kay Dongju dahil natatakot siyang baka agad nitong mapatumba ang kalaban niya. Pagkatapos kumain, pinayuhan ni Mansik si Hanna na pag-isipan ulit ang hindi na pagiging police officer. Pero determinado siyang mabuhay at magtrabaho ng malaya. Ayaw niyang kontrolin siya ng kahit sino. Nandito rin si Jae-hong para magpaalam kay Hanna. Sinabi rin niya rito na puntahan si Dongju dahil hindi maganda ang espiritu nito nitong mga nakaraang araw. Pero nang makarating siya roon, nakita niyang hindi naman kasing lungkot ng inaakala niya si Dongju dahil busy itong nakikipag-agawan kay Mansik. Kinabukasan, habang sabay-sabay kumakain ang lahat, tinanong ni Dongju si Mansik tungkol sa car accident na bumangga sa puwet niya at tumakas. Pero sinabi lang ni Mansik kay Dongju na huwag na siyang gumawa ng mga bagay na walang saysay. Habang kumakain sila, muling lumabas sa newsboard ang taong itinuturing na suspect sa car accident na iyon. Ang taong iyon ay pinsan ni Dongju. Nang bumalik si Dongju sa restaurant ng tiyahin niya, mabilis siyang humingi ng tawad sa tiyahin niya dahil balak muna niyang alamin ang lahat bago sabihin sa kanya. Pero wala nang masyadong pag-asa ang tiyahin sa batang ito. Sinisilang niya ang sarili niya dahil hindi niya napalaki ng maayos ang anak niya. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang tiyahin na hindi pumatay si Kyung-il ng kahit sino. Hindi pa rin kayang sumuko ni Dongju sa paghahanap ng clue tungkol sa hit and run case. Desidido siyang mag-online para maghanap ng impormasyon tungkol sa kaso. Sinusubukan niyang maghanap ng clue para mapalaya ang nakababatang kapatid niya sa kulungan. Iniisip ni Mansik na may sense ang mga sinabi ni Dongju, kaya hiniling niya kay Jonghyun na makipagkita sa prosecutor para magtanong tungkol sa kasong ito. Nagkataon may plano rin si Jonghyun na makipagkita sa prosecutor at ang prosecutor na si Seokhyun ay kuya ni Jonghyun. Pero mukhang hindi magkasundo ang dalawa at hindi rin nila masyadong nirerespeto ang isa't isa. Nang tumayo si Jonghyun sa harap ng kuya niya para humiling ng interview kay Jong-il, ang alam lang gawin ni Seokhyun ay siraan siya bilang mahinang tao. Hinahamak ni Seokhyun si Jonghyun dahil mas mababa si Jonghyun sa kanya sa parehong education at talent. Sinabi ni Seokhyun kay Jonghyun na bumalik na lang sa pagtatrabaho para sa kanilang ama at huwag na siyang magpumilit maging police officer. Ayaw din ni Jonghyun na manatili rito para maliitin ng kuya niya. Medyo naging curious si Seokhyun sa gustong imbestigahan ni Jonghyun. Kaya nagpadala rin siya ng isang tao para sundan ito. Pumunta si Dongju para makita si Kyung-il. Pinayuhan ni Dongju na aminin niya ng totoo ang lahat sa pulis. Kailangan lang sabihin ni Kyung-il na wala siyang ginawang mali. Pagkatapos, gagawin ni Dongju ang lahat para mailigtas siya mula rito. Pero mukhang may sariling plano si Kyung-il. Pumunta siya para makita ang warden at tinanong kung kailan niya makikita ang sarili niyang lawyer. Sa hapon, habang iniikot ni Dongju ang mga junkyard, lumitaw si Mansik at tinanong si Dongju kung hindi ba sinabi niyang ibabalik niya ang kotse bukas ng gabi. Pero dinala ito ni Dongju kahit saan nang hindi ibinabalik. Mahirap na nga si Mansik pero ginamit pa ni Dongju ang kotse ni Mansik para hanapin lahat ng junkyard. Paandarin na sana ni Mansik ang makina at aalis pero gusto ni Dongju na maghintay pa ng kaunti para makita kung ano ang nasa loob ng junkyard. Sa sandaling ito, tumawag si Jonghyun para ipaalam kay Mansik.
Ipinakita ng ekspresyon ni Mansik na may medyo tense na impormasyon. Sa kulungan, tinapos ng pinsan ni Dongju ang sarili niyang buhay. Dahil dito, sobrang na-depress si Dongju. Naghinala si Jonghyun na baka may kinalaman ng kuya niya sa kasong ito. Mabilis na na-broadcast sa TV ang balita tungkol sa suicide ni Gyeong-il. Dati siyang promising young boxer, pero ngayon, pumanaw siya sa napakabatang edad. Pagkatapos ibalik ni Mansik kay Dongju ang natitirang gamit ni Gyeong-il, ang relo sa bulsa nito ang nagpagalit ng husto kay Dongju dahil mula pagkabata, hindi kailanman gumamit ng relo ang nakababatang kapatid niya. Pareho rin ito ng relo ng murderer. Nawala sa sarili si Dongju at pumunta para makita si Ju-yong. Inihagis ni Dongju ang relo diretso kay Ju-yong at pinigilan siya. Tinanong ni Dongju kung hindi ba niya alam kung sino ang nakababatang kapatid niya. Nang makita ni Dongju na nagpapanggap itong inosente, sinuntok niya ito hanggang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nagpakawala si Dongju ng galit na mga suntok na parang gusto niyang ipaghiganti ang nakababatang kapatid niya. Bilang resulta, mabilis na na-question si Dongju dahil sa pananakit ng iba. Para naman kay Hanna, pagkatapos niyang malaman na ang relo ni Dongju ay pag-aari ng ibang tao, umuwi siya at binuksan ang mga gamit ng ama niya. Nagdesisyon siyang maghanap ng clue tungkol sa kaso ng ama niya noong taon na iyon. Dinala ni Hanna ang relo na iniwan ng ama niya para itanong sa police chief. Hindi masyadong alam ng police chief ang tungkol sa kaso ng ama niya. Kaya sinabi niya rito na subukan ang pawn shop na kilala niya. Nang pumunta si Hanna sa pawn shop para magtanong, nalaman niya na 12 lang ang ganitong Dior watches sa market. Noong panahong iyon sa Insung, may ilang relo na ibinenta ng isang sikat na smuggler. Ang pangalan niya ay Oh Bong-chan. Kumita siya ng maraming pera sa pagtitrade ng US dollars pero patay na siya. Bigla niyang napansin ang isang tumpok ng boxing medals. Pagkatapos, sinabi ng may-ari ng shop na dinala iyon ni Dongju para isangla. Pagkatapos mamatay ni Jong-il, ayaw na ng tiyahin na pumunta pa si Dongju sa bahay niya dahil natatakot siyang masisisi niya ito. Pinayuhan din niya si Dongju na kalimutan na ang mga bagay na ito at mabuhay ng komportable. Pero paano kayang baliwalain ni Dongju ang kamatayang may kinalaman sa mga kamag-anak niya? Wala siyang magawa kundi yakapin ang tumpok ng mga laruan na ibinigay niya kay Jong-il at umiyak. Samantala, sa base ni Ju-yong, ang warden na pumatay kay Jong-il ay pinaparusahan dahil sa pagiging pabaya niya sa mga ginawa niya. Dahil sa kanyang kapabayaan, kinailangan niyang tiisin ang parusa ni Ju-yong. Pagkatapos mamatay ng isang walang silbing tao, may ibang tao sa police station na papalit at kukunin niya ang posisyon ng dating tao. Ibinigay ni Ju-yong ang task sa isa pang police officer para maging undercover agent sa Insung Police Headquarters. Para naman kay Dongju, pagkatapos bumalik sa dormitory, naalala niya ang aksidente kasama ang nakababatang kapatid niya noong taon na iyon at nakaramdam siya ng pagsisisi. Wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad kay Jong-il dahil masyado siyang naging harsh kay Jong-il noong taon na iyon sa championship. Kinabukasan, nagising si Hanna sa bahay at narinig niya ang ilang real estate broker sa labas na nagchichismisan. Sinabi nila na ang bahay niya ay isang prime piece of land na malapit ng gawing high-rise apartment building. Sa oras na ito, tumawag si Mansik kay Hanna at sinabi niya rito na pumunta agad sa office dahil nandito ang kakilala niya na nagpo-promote ng divorce insurance. Nang dumating si Hanna, nalaman niya na ang taong iyon pala ay ang nanay niya dahil pinilit siya ng company. Pumunta rito ang nanay ni Hanna para mag-advertise ng kaunti. Patuloy siyang nagrereklamo sa anak niya tungkol sa mga loan, pero wala itong pakialam at sinabi sa nanay niya na huwag na siyang pumunta rito ulit. Ilang taon na ang nakaraan nang sumali si Hanna sa shooting competition, ang mga salita ng nanay niya ang dahilan kaya hindi siya nakapag-concentrate sa competition at nawala ang focus ni Hanna sa pinaka-importanting moment. Sobrang na-stress siya kaya ginupit niya ang buhok niya sa harap ng nanay niya habang naghahanap ito ng advertising brands. Sa ngayon, pasuray-suray si Hanna sa kalsada at gusto niyang takpan ang dalawang tenga niya. Buti na lang, sa sandaling iyon, tumakbo si Dongju papunta sa kanya at niyakap siya. Nakatulong ito para maging safe si Hanna at hindi matakot sa kahit ano. Ang aksyon na ito ay eksaktong kapareho ng ginawa ni Dongju sa taong gusto niya noong taon na iyon. Umupo si Dongju kasama si Hanna. Tinanong ni Dongju kung nasasaktan pa rin ba ang puso niya dahil sa taon na iyon. Paano siya nanalo ng sobrang daming gold medal samantalang sobrang nagsikap siya pero 2 medalya lang ang nakuha. Pero sinabi lang ni Hanna na tanga si Dongju. Hawak niya ang medalya na dinala ni Dongju sa pawn shop at ipinakita ito sa harap niya. Sinabi niya sa kanya na magpakatatag. Pinalakas din ni Hanna ang loob ni Dongju na hulihin ang bastard na naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Kinabukasan, nang pumunta si Dongju sa police station, biglang humiling si Jonghyun na sumali sa special task force ng mga athlete ni Mansik. Pero may prejudice pa rin si Dongju kay Jonghyun dahil ex-lover siya ni Hanna. Talagang parang mga bata ang dalawa. Nang makipagtalo si Dongju kay Jonghyun, hindi niya nakalimutang hawakan ang gold medal niya. Lumingon si Dongju kay Hanna na may malambing na tingin na parang sinasabing papasok na siya sa trabaho. Unang pinuntahan ni Dongju ang bahay ng tiyahin niya. Pagkatapos, nagdesisyon siyang pumunta sa Customs Supervision Office. Pero pinigilan si Dongju ng pulis dahil natatakot silang magsimula siya ng away. Sinamantala ni Dongju ang sandali na hindi alerto ang 2 policeman at pumunta siya para hanapin si Ju-yong para makipag-usap.
Sinabi ng customs chief na asikasuhin muna si Dongju. Tuwing nakikita ni Dongju ang nakakainis na mukha na ito, sobrang galit niya na gusto niyang suntukin si Juyong. Kinuha ni Dongju ang tumpok ng documents na nakolekta niya at inilapag ang mga iyon sa desk ni Juyong, pero hindi siya pinansin nito at sinabihan si Dongju na tumigil. Tumalikod si Dongju at tinanong kung nakokonsensya ba siya. Pagkasabi noon, sinuntok niya ang tempered glass ng customs office. Sa oras na ito, nagsimulang sabihin ni Dongju na siya ang Asian champion. May national boxing gold medal siya. Kahit sino ang tumayo sa ring niya ay matatalo. Nang bumalik siya sa task force, agad na nakatanggap si Dongju ng repair bill mula sa customs office na may repair cost na 33.3 million won. Sinabi ni Jonghyun na double layer tempered glass yun, kaya mahal. Tinanong ni Dongju si Jonghyun kung nagbebenta ba ng salamin ang pamilya niya, pero hindi inaasahan, si Jonghyun pala ay anak ng may-ari ng glass shop. Pinagsabihan si Juyong ng chief dahil dito. Base pa lang sa ekspresyon ni Juyong, hindi niya gusto na tinuturo-turo siya ng ganito. Pero tiniis niya pa rin ito. Sinabi ni Juyong sa flight chief na palagpasin siya sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas ang chief at pumayag. Sa lunch, umupo si Dongju sa parehong lugar na inuupuan ni Jonghyun. Tinanong ni Dongju si Mansik kung may nahanap na ba silang clue tungkol sa incident sa Chinatown noong nakaraan. Sinabi lang ni Jonghyun na noong araw na iyon, pumunta siya para manghuli ng kriminal at naalala lang niya ang plate numbers ng mga Chinese. Pinahanap din niya sa traffic management team ang route at vehicle information. Pagkatapos noon, agad na hinati ni Mansik ang team para imbestigahan ang mga Chinese na iyon. Si Jae-hong at Dongju ay isang team habang si Hanna at Jonghyun naman ay isa pang team. Hindi pumayag si Dongju sa arrangement na ito. Kaya nang makarating siya sa kotse, mabilis niyang kinuha ang pwesto ni Hanna. Sinabi ni Dongju na gusto niyang sumunod kay Jonghyun para mas marami siyang matutunan. Nang paalisin ni Dongju si Hanna, lumingon siya at nagpa-cute kay Jonghyun. Dahil dito, nandiri si Jonghyun. Sinabi ni Jonghyun kay Dongju na tumigil na siya sa pagiging cute. Pagkatapos, pumunta ang buong team para imbestigahan ang mga Chinese, pero kahit saan sila pumunta, iniiwasan sila. Buong umaga, walang nahanap na clue ang grupo ni na Dongju at Jonghyun, kaya kinailangan nilang umuwi at magpahinga. Pero dahil may appointment si Jonghyun, agad niyang pinababa si Dongju sa kotse. Kinagabihan, gusto ni Mansik na imbestigahan ang impormasyon tungkol sa kotse ng mga Chinese. Kaya pumunta siya para makita ang may-ari ng pawn shop. Hindi niya nakalimutang magdala ng ilang drinks para panuhol. Pagkatapos magtanong ni Mansik, nalaman niya na ang kasalukuyang boss sa smuggling world ay si Wang Xia, pero mukhang may ibang grupo na nakialam sa negosyo ni Wang Xia. Nagtanong pa si Mansik sa shop owner ng ilang tanong, pero sinabi nitong hindi niya alam. Muling tinanong ni Mansik ang shop owner kung nakita na ba niya ang relo na ito. Sinabi niya na noong nakaraang araw, may babae ring pumunta rito para magtanong tungkol sa relo na ito. Samantala, tinatanong ni Hanna ang police chief tungkol sa kaso ng ama niya noong taon na iyon. Nalaman din niya na ang ama niya ay nag-imbestiga ng isang kaso tungkol sa Russian Mafia. Ibinigay ng police chief kay Hanna ang personnel file nito. Sinabi ng police chief na namatay ang ama niya dahil sa tama ng bala. Pagkatapos noon, natapos ang investigation sa mafia noong taon na iyon, pero hindi pa rin nasolusyonan ang kaso ng ama niya. Dito, sinundan ni Jonghyun ang lead ng police tungkol sa smuggled car mula China. Sa isang point, nadiskubre ni Jonghyun ang isang kahina-hinalang tao. Balak sana niyang habulin ito, pero huli na siya. Nadiskubre lang ni Jonghyun na may mga piraso ng buto ng melon at upos ng sigarilyo na nakakalat sa lugar kung saan siya kakapark lang. Para bang sinadya nitong hintayin si Jonghyun dito. Kinabukasan, nang magtipon ang lahat sa office, nakatanggap si Mansik ng notice tungkol sa clue ng Chinese group, pero wala roon si Dongju. Paulit-ulit niyang tinawagan si Dongju, pero hindi nagising si Dongju. Nang banggitin lang ni Mansik ang pangalan ni Juyong, agad na nagising si Dongju. Pagkatapos, sinundan ng dalawa si Wang Xia papunta sa Eagle Hair Salon. Habang hinuhugasan ng subordinate ang buhok ni Wang Xia, aksidente nitong natanggal ang maraming buhok. Dahil dito, napasigaw si Wang Xia sa sakit. Pero nang lumingon siya, napansin niya ang isang kakilala niya roon. Sinabi ni Mansik na may gusto siyang itanong at agad na tumakbo si Wang Xia. Sa ulan ng mga bula sa buong kalsada, para si Wang Xia na isang prinsesa na hinahabol ng dalawang prinsipe. Makalipas pa ang ilang sandali bago napigilan ni na Mansik at Dongju si Wang Xia. Pagkatapos, tinanong ni Dongju kung siya ba ang nag-smuggle ng mga kotse para sa Golden Bunny at nagpanggap siyang inosente. Pagkatapos, hinawakan ng dalawa ang kalbong ulo ni Wang Xia at tinakot siya na kung hindi siya magsasalita, bubunutin lahat ng buhok niya. Nang hilahin lang ang buhok ng boss, sa kanya inamin na ang driver ay may palayaw na monkey. Sa Insong Customs, may taong nagko-cover sa kanya at ang taong sangkot ay si Juyong. Ang sales line ng mga kotseng iyon ay nasa Libya at Russia. Pagkatapos makakuha ng useful information ang dalawa, pinag-usapan ito ng buong team sa text messages. Dahil dito, naging curious si Dongju at sumigaw na kung may anuman, sabihin na lang. Sa oras na ito, pinaalalahanan ni Mansik si Dongju na lihim na nag-iimbestiga ang buong team, kaya kailangan nilang mag-text. Pumunta si Mansik sa chief para humingi ng mas maraming tao na mag-iimbestiga kasama ang team niya, pero hindi pumayag ang chief at sinipa pa si Mansik sa binti. Kaya kinailangan ng buong team na mag-imbestiga ng mag-isa.
Tinawagan ni Mansik si Wang Xia para tanungin kung paano maakit sa trap ang mga Chinese car smuggler at kung pwedeng gamitin ang kotse ni Mansik bilang bait. Hindi inaasahan, agad na pinuna ni Wang Xia ang kotse ni Mansik. Nagdala rin si Jae Hong ng announcement. Malapit nang magkaroon ng exit si Ju Yong papuntang Libya. Sinabi ni Wang Xia na kung gusto nilang maengganyo ang mga iyon, dapat gumamit sila ng mas magandang kotse. Agad na tumingin ang grupo sa private car ng direktor. Agad na kinuwenta ng lahat kung ilang taon silang makukulong kung nanakawin nila ang kotse. Sa gabi, habang hindi nakatingin ang security guard, nagkunwaring may sakit si Mansik at matagumpay na ninakaw ang kotse ng direktor. Pagkatapos magtipo ng lahat, sinabi ni Wang Xia na hindi nagtitiwala si Monkey sa kahit sino at hindi niya sila kailanman kinikita ng personal kapag may business. Pwede lang nilang ipark ang kotse sa nakatalagang location at hintayin na dumating ang mga taong iyon para kunin ito. Sinabi ni Wang Xia na kapag alam niya na ang location, kukontakin niya sila. Pagkatapos, umalis siya sakay ng kotse. Habang naghihintay sa ambush, pumunta rin sina Dongju at Jonghyun para bumili ng ilang snacks. Nag-offer si Dongju na siya ang magbabayad at mukhang may plano siya. Bilang resulta, nang bumaba si Jonghyun, nakita lang niya si Jae Hong na naghihintay sa kanya. Sobrang saya ni Dongju dahil siya ang nakapag-drive sa taong gusto niya. Pumunta naman sina Jonghyun at Jae Hong sa parking lot para maghintay sa ambush. Sa oras na ito, dumating ang dalawang tauhan sakay ng motorbike. Sinimulan nilang tanggalin ang GPS ng kotse. Biglang na-realize ni Dongju na medyo pamilyar ang taong ito. Balak sana niyang kuhanan ng picture pero aksidente niyang napindot ang busina ng kotse. Naalerto sila sa tunog ng busina, kaya walang choice si Hanna kundi idiin si Dongju. Nagpanggap ang dalawa na naglalambingan para mawala ang hinala. Sa kabilang side, sobrang galit ang direktor ng department nang hindi niya mahanap ang kotse niya. Pagkarating ng lahat sa base ni Monkey, nagsimula silang magsuot ng armor at naghanda para pasukin ang base. Kahit medyo marami ang kalaban, buong tapang pa ring pumasok ang 5 tao para hulihin ang mga monkey. Hindi inaasahan, may isa pang grupo ng pulis na lumitaw mula sa kung saan. Lumabas na si Captain O na gustong agawin ng credit ay pumunta rin dito. Dahil sumigaw si Dongju kaninang umaga, nabunyag ang sekreto. Buti na lang, mas marami ring tao ang pulis. Kaya medyo balance ang sitwasyon ngayon. Sumugod ang dalawang panig sa isang matinding away. Kahit hindi magaling sa laban si Mansik, napakataas ng fighting spirit niya ngayon. Kahit sino ang sumugod, natatalo ni Mansik. Kakatalon pa lang ni Jonghyun sa kotse ng chief nang pigilan siya ng mga teammate niya. Sinabi ni Mansik sa kanya na huwag tumalon sa kotse. Pero pagkasabi niya noon, ibinangga niya ang ulo ng isang kalaban sa kotse. Hindi takot ang team na ito sa kalaban, pero takot lang silang masira ang kotse ng boss nila. Pagkatapos ng ilang sandaling laban, nadiskubre ng team ang lalaking monkey. Siya at ang mga tauhan niya ay nagsimulang maglaro ng game na parang bumubuo ng battle formation para sirain ang kalaban. Naghagis sila ng mga wrench sa pulis pero hindi sumuko ang pulis. Pinulot ng pulis ang tumpok ng mga wrench at ibinato pabalik sa mga tauhan ni Monkey. Nakita ni Monkey na hindi maganda ang sitwasyon, kaya tumakas siya. Pero hindi inaasahan, nakaharang si Jonghyun sa harap niya. Sa likod niya, hawak ni Hanna ang shotgun at isa-isang binaril ang bawat tao. Sa sobrang takot ni Monkey, umindayog siya sa lubid para makatakas pero bumangga siya kay Mansik. Pagkatapos, kinuha niya ang kotse ng direktor at tumakas. Gusto siyang pigilan ni Hanna, kaya ginamit niya ang kotse ni Monkey para banggain ang kotse ng direktor. Hinabol ni Jonghyun si Monkey at nalaman niyang nasaksak na ito hanggang mamatay ng isa pang estranghero. Buong lakas niyang hinabol ang taong iyon, pero hindi niya kayang labanan ang estrangherong ito. Binugbog si Jonghyun hanggang bumagsak sa lupa at tumakas ito kasama ang mga kasabwat niya. Kinabukasan, mabilis na dumating ang pulis sa car workshop ni Monkey. Niyakap ni Mansik ang plate at nag-alala. Ngayon, nawala na sa kanila ang kahit anong clue tungkol kay Monkey. Hindi inaasahan, lumitaw ang direktor ng department. Ngayon, ang inaalala ni Mansik ay ang kotse na ninakaw ng gang. Galit ang direktor ng department nang makita niyang sira na ang kotse na kabibili lang niya isang araw pa lang. Kaya hinawakan niya ang license plate at hinampas si Mansik ng ilang beses. Umalis sina Dongju at Hanna na parang wala silang kinalaman sa kaso. Lumapit si Jonghyun sa forensic team. Nakita ni Jonghyun na nadiskubre nila ang parehong balat ng pakwan na sinusundan niya noong nakaraang araw. Kanina lang, wasak ang puso ng direktor ng department dahil ninakaw ang private car niya. Pero nang tumayo siya sa harap ng reporter, sinabi niyang proud siya sa kanyang sakripisyo. Mabilis ding inaresto ang mga tauhan ni Monkey at dinala sa police station dahil sa smuggling ng mga kotse. Sigurado si Dongju na tinitingnan din ni Ju Yong ang bulletin board na ito. Dahil sa kasong ito, naimbestigahan din ng pulis ang drugs at precious stones. Naniniwala si Jonghyun na may kinalaman ang kasong ito sa Russian Mafia. Hindi na ito simpleng smuggling case, kundi isang kaso ng mas mataas na level na crime. Saka lang ipinakita ni Hanna ang documents na hawak niya. Ipinakita ng documents na ito na ang biktimang nabangga at namatay noon ay si Jinsu. Si Jinsu ang nag-imbestiga sa cargo statistics ni Ju Yong at nadiskubre niya ang mga krimen nito, kaya siya pinatay. Sa kabilang side, sinabi ng section chief ni Ju Yong na malapit ng kumilos ang pulis dahil tumawag sila para magtanong tungkol sa business trip niya.
Nagtanong siya at nalaman na ang tumawag ay tauhan ni Dongju. Sa oras na ito, hiniling ni Ju-yong sa section chief na sabihin na siya ang nagpadala sa kanya sa Libya at hindi nag-volunteer si Ju-yong na pumunta roon. Nakita ng section chief na parang inuutusan siya ni Ju-yong. Balak sana niyang turuan ng leksyon si Ju-yong pero hindi inaasahan nagalit si Ju-yong at binali ang daliri ng section chief. Pagkatapos, tinakot siya ni Ju-yong na huwag magsabi ng kahit ano sa pulis. Pagkalabas, agad na tumawag si Ju-yong sa phone. Sinabi niya sa taong sumagot ng phone na kontakin agad ang Pilipinas at Russia dahil may pagbabago sa plano. Samantala, dumating din ang investigation team ni Mansik sa trading area ng mga gamit na dinadala sa Russia. Nang magsimulang maghiwa-hiwalay ang grupo para maghanap, nakatanggap si Mansik ng tawag na nagsasabing aalis ng bansa si Ju-yong ngayong alas 7 ng gabi. Agad na pumunta sina Dongju at Jonghyun sa customs station para pigilan si Ju-yong. Pero hindi natakot si Ju-yong. Hinamon niya si Dongju na subukan kung kaya ba siyang pigilan gamit ang batas. Bumulong din siya kay Dongju na kung hindi siya nakialam sa negosyo ng ibang tao, buhay pa sana si Jong-il ngayon. Pagkasabi noon, sumakay si Ju-yong sa kotse at umalis. Nagdesisyon sina Dongju at Jonghyun na habulin siya, pero nag-iba siya ng direksyon papunta sa burol sa halip na sa airport. Samantala, sa storage area, nahanap din ni Mansik ang kotse na bumangga sa puwet ni Dongju. Agad na sinabi ni Mansik kay Jae-hong na magpadala ng tao para mag-report sa pulis habang siya at si Hanna ay hahanapin si Ju-yong. Sandaling naghanap si Dongju at nadiskubre rin niya ang location ni Ju-yong. Sinabihan ni Dongju si Jonghyun na mag-issue ng wanted notice habang siya naman ay tumalon sa mga rooftop para habulin si Ju-yong. Sa kabilang side, mabilis na tinulungan ni Mansik at Hanna ang bawat bata na tumawid sa kalsada. Ginawa nila iyon para mabilis silang makatawid at mapigilan si Ju-yong. Nang nakatayo si Hanna sa gitna ng kalsada at balak siyang pigilan, mabilis na kumuha si Dongju ng shirt at ibinalot ito sa braso niya. Pagkatapos, tumalon siya ng mataas at dumiretso sa kotse ni Ju-yong. Kahit tumilapon si Dongju ng ilang metro palayo, may lakas pa rin siyang gumising pagkatapos ng banggaan. Tumayo siya at dumiretso kay Ju-yong. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi niya hahayaang makatakas si Ju-yong. Pagkatapos, humiga si Dongju at humingi ng compensation na 200 million won. Dahil doon, dinala si Ju-yong sa police station. Sinimulan ni Jonghyun na kunin ang statement ni Ju-yong. Kahit sangkot si Ju-yong sa murder sa buong interrogation, tumanggi pa rin si Ju-yong na magbunyag ng kahit ano. Para bang nagpapalipas lang ng oras si Ju-yong habang naghihintay ng taong sasagip sa kanya. Biglang lumitaw ang kuya ni Jonghyun, kaya nagulat ang lahat. Dinala palayo si Ju-yong na ikinagalit ng husto ni Dongju. Isang bagong inspektor ang nag-report kay Mansik ng isang balita. Iniwan na ng Customs Department ang kasong ito sa prosecutor's office. Kaya walang magawa ang buong team ni Mansik kundi panoorin ang kriminal nilang umalis. Tumayo si Jonghyun sa harap ng kuya niya para questionin siya. Pero sinabi ni Seokhyun na sinusunod lang niya ang utos ng superior niya. Naging curious si Hanna tungkol sa relo na suot ni Ju-yong. Tinanong niya si Ju-yong kung saan ito nanggaling dahil ang mga taong pinatay at inaresto sa mga kasong may kinalaman sa kanya ay lahat suot ang relo na ito. Pero sinabi ni Ju-yong na malamang pareho lang sila ng interest. Nang lalapit na siya kay Hanna, pinigilan siya ni Jonghyun. Sinamantala ni Dongju ang kawalan ng bantay ng lahat at susugod na sana siya para bugbugin ito pero pinigilan siya ni Mansik. Patuloy na minura ni Dongju at idineklara na siguradong ikukulong niya si Ju-yong. Minumura ni Dongju si Ju-yong nang magsimulang dumugo ang ilong niya at hindi na niya malinaw na makita ang mukha ni Ju-yong. Gusto pa rin ni Dongju na suntukin siya pero sobrang hina na niya para makatayo. Sa kotse, curious na tinanong ni Seokhyun si Ju-yong kung sino siya at bakit pinapabayaan siyang makaalis ng mga superior niya pero tumanggi siyang magsabi ng kahit ano. Gumamit lang si Ju-yong ng wet tissue para punasan ang natitirang dugo ni Dongju sa sleeve niya. Pumunta si Dongju sa hospital at na-diagnose na may traumatic brain injury. Sinabi ni Mansik na deserve iyon ni Dongju dahil lagi siyang gumagawa ng gulo at hindi nakikinig. Iniwan ng lahat si Hanna para bantayan si Dongju dahil sinabi niya rito na makinig sa kanya. Nang bumalik ang lahat sa station, nakatanggap sila ng balita mula kay Jae-hong na kinuha ng prosecutor ang lahat ng documents na may kinalaman sa kaso ni Ju-yong at kinumpis ka rin ang kotse. Ginawa nila iyon na parang gusto nilang sirain ang ebidensya mula sa aksidente ni Jinsu hanggang sa Golden Bunny at Monkey cases. Lahat ng iyon ay kinuha. Dahil dito, nagtaka si Mansik kung sino ba si Ju-yong at may ganito siyang impluensya. Samantala, nasa hospital si Hanna at inaalagaan si Dongju. Tiningnan niya ang sticker na ibinigay niya sa kanya at naalala ang nakaraan. Noong taon na iyon, pagkatapos sumali ni Hanna sa National Shooting Competition, tiningnan ni Dongju ang picture niya na parang bata at ngumiti. Pero sa hindi malamang dahilan, nagsimulang kamuhian ng lahat si Hanna. Itinapon nila ang lahat ng dumplings na in-advertise niya. Dahil dito, nasaktan si Dongju. Habang pinupulot niya ang bawat dumpling, nadiskubre siya ni Hanna. Kinomfort din ni Dongju si Hanna noong oras na iyon. Sinabi niya na ibebenta niya ang mga package ng dumpling na ito. Hindi lang iyon, nag-confess din si Dongju ng love niya sa likod ni Hanna. Gustong-gusto rin siya ni Hanna noong oras na iyon. Nang marinig niya na nalulungkot si Dongju dahil natalo siya sa qualifying round, dinala niya ang gold medal sticker niya para ibigay sa kanya.
Gusto niyang palakasin ang loob nito para mawala ang lungkot dahil sa mga natalong match. Biglang hinawakan ni Dongju ang phone para pigilan si Hanna na kunin ang sticker niya pero aksidente niyang naipit ito sa kama. Halos maghalikan ng dalawa hanggang dumating ang nurse. Pagkatapos, tumayo sila. Kahit medyo awkward, sobrang saya ni Hanna. Pagkalabas ni Hanna, dumating din si Jonghyun para makita siya. Uminom siya ng coffee kasama nito at pinag-usapan ang tungkol sa pagsunod ni Juyong kay Hanna. Pero hindi masyadong pinansin ni Hanna ito. Ang alam lang niya, naghiwalay na silang dalawa. Kaya umasa siyang limitahan ni Jonghyun ang atensyon nito sa kanya. Pakiramdam ni Hanna, magandang bagay ang sinusundan siya dahil siya ang magiging pain para mahuli si Juyong. Samantala, sa control side, mabilis na nakalaya si Juyong. Malayang pumapasok at lumalabas si Juyong sa control room na parang sarili niya itong bahay. Binasa ni Jonghyun ang impormasyon at nalaman niyang administrative punishment lang ang nakuha niya dahil ang mga ginawa niya ay itinuring na maliliit na pagkakamali. Sigurado si Mansik na may nagpoprotekta sa kanya. Ayon sa investigasyon, taga-insung si Juyong. Namatay ang mga kamag-anak niya sa isang aksidente noong bata pa siya. Pinalaki si Juyong ng kanyang uncle. Wala nang ibang kamag-anak o kaibigan si Juyong sa paligid niya. Ang assets lang ni Juyong ay isang rented house at isang kotse. Pero walang nakakaalam tungkol sa villa ni Juyong na maraming supercar. Pinili ni Juyong ang pinakamahal na kotse para lumipat sa isang car scrapyard. Tinawagan ni Juyong ang servant niya para sabihan ang partner niya na kumalma. Samantala, sa hospital, sinusuri si Dongju ng doktor nang may nadiskubre siyang nakakagulat sa bulletin board. Isang supercar ang mabilis na humarurot sa kalsada kagabi na nakaapekto sa ibang resident. Nakilala ito ni Hanna bilang isa sa mga kotseng nawala habang nasa smuggling. Dahil dito, maagang na-discharge si Dongju. Tumiretso si Dongju kay Juyong at nagsimulang tanungin siya. Tinukso ni Dongju si Juyong na kakaiba na hindi pa siya natatanggal sa trabaho kahit illegal siyang nagtatrabaho. Pagkatapos, pinaalalahanan niya si Juyong na mag-ingat dahil hindi kailanman sumuko si Dongju sa pagpapakulong sa kanya. Pero dahil sinabi ng doktor kay Dongju na kumain ng maayos, nagsawa na si Dongju sa pagkain ng itlog kaya nireward niya ang sarili niya ng barbecue sa trabaho. Nagkataon, pumunta rin dito si Mansik sa parehong oras kaya umupo siya para kumain kasama si Dongju. Habang kumakain, pinuri niya ang masarap na barbecue na ginawa ni Dongju. At ang barbecue ay dapat kainin kasama ng gulay para lumabas ng tama ang lasa. Kaya hindi nagtagal, naubos nilang dalawa ang mga gulay na itinanim ni Jae-hong. Pagkatapos kumain, nag-spray si Mansik ng deodorant para hindi mahalata na kumain siya ng barbecue. Kinabukasan ng hapon, kumain si Hanna kasama si Dongju pero nagkunwari si Dongju na hindi niya kayang kumuha ng pagkain at gusto niyang subuan siya ni Hanna pero hindi niya ito pinayagang makuha ang gusto niya. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala na sinusundan siya ni Juyong dahil lang pinaghihinalaan siyang nabasa ang customs documents na kinumpile ni Jinsu. Kaya direktang pumunta si Hanna kay Juyong at ibinigay sa kanya ang documents. Ang ginawa niya ay parang sinasabi kay Juyong na gawin niya ang kahit anong gusto niya. Kasabay nito sa police station, nagtatalo sina Dongju at Jonghyun tungkol sa pagsunod kay Hanna. Nagtanong si Jonghyun at nalaman na kababalik lang ni Hanna mula sa lugar ni Juyong. Pumunta siya para hanapin ito dahil may nahanap siyang ilang interesting points na may kinalaman doon. Sa kabilang side, nakatanggap din si Juyong ng notice tungkol sa nasirang customs warehouse. Dahil hindi nagawa ni Silver Bunny ang trabaho niya, inasikaso rin siya ng mga gang leader mula Pilipinas at Russia. Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw ang mga bagong boss. Alam din ng lahat na may bagong drug trafficking case sa area na ito. Tinatawag itong Candy. Kailangan lang sundan ng pulis ang candy trafficking line na ito. Siguradong makakahanap sila ng clue tungkol sa leader na si Juyong. Ang producer ng candy na ito ay kilala rin bilang Devil. Isa siyang lalaking 1.8 meters ang tangkad. Walang nakakaalam ng nationality, edad o pangalan niya. Pero ang hindi alam ng mga tao, ang taong ito ay isang babae mula sa Pilipinas. Dahil lang may isang tao sa Korea na gumawa ng peke at mababang kalidad na candy, nandito siya para asikasuhin ang taong ito. Una, pinatikim niya sa kanya ang candy na dala niya. Pagkatapos, binigyan niya siya ng dose ng drugs. Pero may history siya ng pang-aabuso sa mga babae. Sobrang kinaiinisan ito ng babae kaya agad niya siyang pinatay. Pagkatapos, nagsimula siyang magbuhos ng gasolina para sirain ang lugar. Inilabas niya ang ulo niya para tingnan kung dumating na ang teammates niya para sunduin siya pero hindi niya inaasahan na nadiskubre na ng pulis ang kinaroroonan niya. Nang kahahanda pa lang ni Anna ng time bomb para sa pulis at paalis na sana, hinarangan siya ng isang grupo ng hindi kilalang mga thug. Kahit medyo bata pa si Ann, nagawa niyang saksakin hanggang mamatay ang isang thug. Sa critical moment, naroon si Dongju para asikasuhin ang thug habang nagkunwari si Ann na sugatan at mahina para mailigtas ni Dongju. Sumabog ang phone sa microwave. Nadiskubre ni Jonghyun na may sinadyang magsunog kaya tinawag niya ang lahat para tumakas. Lumipad si Dongju palabas ng bintana para iligtas si Ann at sinubukan niyang hawakan ang kamay niya. Sobrang na-touch si Ann sa ekspresyon ni Dongju habang sinusubukan siyang iligtas. Nagkaroon siya ng feelings para sa kanya. Samantala, ang Russian smuggling boss na si Leo ay naglilinis din ng mga traidor. Walang awa na inasikaso ni Leo ang mga traidor.
Biglang tumayo ang isang bata at gustong barilin si Leo, pero hindi siya nagalit kahit kaunti. Sinabi lang ni Leo sa bata na huwag humawak ng baril para hindi niya ito pagsisihan sa huli tulad niya. Pagkasabi noon, pinakawalan niya ang bata. Sa side na ito, bumalik si Anne sa police station at lumitaw na sobrang mahina. Nagsimula siyang magsinungaling tungkol sa isang lalaking 1.9 meters ang tangkad na sumakal sa kanya at nagsimula siyang magkunwaring umiiyak. Naalala ni Dongju ang statement niya at wala siyang duda. Samantala, dumating si Hannah para dalhin ang mga damit kay Anne para sa kanya. Nakita ni Hannah na halos wala siyang gasgas, kaya nagkaroon din ng ilang duda si Hannah. Samantala, naniniwala si Mansik na si Anne ang tanging buhay na witness na kailangan ng mahigpit na proteksyon. Kaya inassign niya sina Dongju at Hannah na sabay siyang bantayan. Biglang naging prisoner si Anne sa bahay ng iba. Dahil dito, hindi siya komportable. Samantala, nagkaroon si Dongju ng pagkakataong mapag-isa kasama ang taong gusto niya. Uminom siya ng coffee at lumandi kay Hannah. Pagkatapos, nagsimula siyang magluto ng dinner para sa kanilang dalawa. Niluto niya ang national team's kimchi stew na gusto niya. Habang kumakain, medyo nagselos si Anne dahil laging ginagawa ni Dongju ang lahat para kay Hannah muna. Gusto ni Anne na paghiwalayin ang feelings ng dalawang tao kaya nagsimula rin siyang magsalita at magtanong kay Dongju. Hindi inaasahan na pag-usapan niya ang parehong topic na gusto ni Dongju kaya nagsimula itong magsalita ng tuloy-tuloy. Dahil dito, medyo hindi naging komportable si Hannah. Siguro nagselos din si Hannah nang kausapin niya ang ibang babae. Nang gabing iyon habang natutulog si Dongju, nakita ni Hannah na nasasaktan siya at naalala ang sinabi ng doktor. Sinabi nito na pagkatapos ng brain injury, maaaring mahirapan si Dongju na matulog kaya dahan-dahan niya itong inalagaan para mas makatulog siya ng maayos. Nagkataon, nakita rin ni Anne ang eksenang ito. Kinabukasan ng umaga, nagising si Dongju at pumunta para maligo. Nakita ni Hannah na walang galaw sa banyo kaya nag-alala siyang pumasok para tingnan. Lumabas na gusto lang pala niyang asarin si Hannah kaya napahiya ito at pinilit siyang maligo ng mas mabilis. Nang makita iyon, sinabi ni Anne na bagay silang dalawa. Sinabi ni Hannah na hindi sila lovers at wala rin silang kahit anong relationship. Dahil dito, natuwa si Anne dahil magkakaroon siya ng chance na mahalin si Dongju dahil sa isang bagay. Kailangang pumunta ni Hannah sa station kasama si Dongju. Sinabi ni Hannah kay Anne na bibigyan siya ng special care ng 4 na policeman doon. Sa commendation ceremony ng Insong Police Station, medyo napagod si Hannah sa sobrang tagal niyang nakatayo sa ilalim ng araw. Nakita iyon ni Dongju at nag-aalalang lumingon at tinakpan siya gamit ang kamay niya na parang gusto niyang protektahan si Hannah. Ipinaalala ng mga ginawa niya sa kanya ang mga panahong lumilitaw si Dongju sa harap niya. Lahat ng ginagawa niya ay para protektahan siya at dahil takot siyang masaktan siya. Kusapang bumili si Dongju ng tubig para kay Hannah dahil lang na heat stroke siya. Natouch siya at hinila pabalik si Dongju at hinalikan siya sa labi. Hindi inaasahan dahil dito, dinala siya sa medical room pero palihim pa rin siyang tumitingin sa kanya at masayang ngumiti. Tumayo si Mansik sa gilid at nagreklamo kung anong klaseng mahinang national player siya. Na-hospital siya. Kinabukasan, bumalik si Dongju sa investigation. Walang mahanap si Jonghyun na kakaiba mula sa mga item na dala niya. Wala ring private call sa phone ni Juyong. Siguradong alam ni Juyong ang ginagawa ng pulis. Biglang naalala ni Dongju ang huling beses na hinabol niya si Juyong kaya hinila niya si Hannah para mag-imbestiga kasama niya. Sigurado siya na dapat may ilang clue sa area na ito. Pagkatapos maisip ni Dongju na itinapon niya ang phone niya pababa, nahanap ni Dongju ang kalahati ng flip phone sa direksyon kung saan niya ito itinapon. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting hilo dahil sa natitira niyang injury. Binigyan ni Hannah si Dongju ng isang bote ng tubig para maghilamos. Pagkatapos, may na-realize siya. Nahulog kaya sa drain ang kabilang kalahati ng phone? Sinimulan niyang sundan ng drain para hanapin ito, dahilan para curious na habulin siya ni Hannah. Nang makarating siya sa isang parte ng kalsada, nakita lang niya itong nakahiga at walang malay sa ibabaw ng sewer. Hindi inaasahan, na-stuck si Dongju sa sewer at hindi makalabas. Walang choice si Hannah kundi humanap ng taong tutulong. Hindi inaasahan, pagkaalis niya, dumating si Jonghyun mula sa kung saan. Tinanong ni Jonghyun kung anong klaseng relationship meron silang dalawa pero ipinakita lang ni Dongju ang kamay na sinulatan ni Hannah ng thank you dahil ayaw niyang mag-reveal ng kahit ano. Nagselo si Jonghyun at iniwan siyang nakastuck dito. Pagkatapos ma-check ng examiner ang fingerprint sample sa phone na nahanap ni Dongju, kinumpirma niyang eksaktong kay Juyong ang fingerprint na ito. Sobrang saya ng lahat dahil dito. Kailangan lang nilang i-restore ang data sa phone para magkaroon ng ebidensya na maaresto si Juyong. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi nakalimutan ni Dongju na bisitahin ang tiyahin niya. Tinulungan niya itong linisin ang graffiti na iginuhit ng mga bata sa pader. Sinabi niya sa mga batang gumuhit ng graffiti na huwag subukang tumakas dahil pulis siya. Pero niyaya ni Dongju ang mga bata na kumain ng ice cream para turuan sila ng lesson. Sinabi niya na kung may makita silang ibang tao na gumuguhit ng graffiti sa future, dapat i-report nila ito sa kanya at ililibre niya ulit ng ice cream ang informant. Dahil madalas dumadaan si Dongju sa shop para tumulong, nag-text ang tiyahin niya at sinabing dumaan siya sa shop sa susunod.
Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Dongju, dumaan din ang nanay ni Hanna para bigyan siya ng humidifier. Itinuturing itong suhol mula sa nanay ni Hanna para kay Dongju. Umaasa siya na tutulungan niya ng kaunti siya at ang anak niya sa future. Hindi inaasahan, pagkadala niya nito sa room, naglabas si Jonghyun ng mas advanced na humidifier. Sinabi ni Jonghyun kay Dongju na itapon ang machine niya. Samantala, stuck pa rin si Ann kasama ang pulis. Wala siyang magawa kundi maglakad-lakad dahil napapalibutan siya kahit saan. Kinagabihan, umuwi si Hanna at sinisi ang nanay niya dahil pumunta ito sa police station para magbenta ng insurance. Galit na galit si Hanna dahil mas binibigyan ng pansin ng nanay niya ang kawalan ng pera kaysa sa pagkamatay ng tatay niya. Pagkatapos umalis ng bahay, dumaan si Hanna sa supermarket para bumili ng ilang bagay. Nakita ng may-ari ng supermarket na bumili siya ng napakalaking sausage kaya inakala nitong kakakuha lang niya ng aso. Proud na sinabi ni Hanna sa may-ari ng supermarket na ang sausage ay para kay Dongju. Habang pauwi, pinigilan siya ni Jonghyun. Tinanong niya kung nakita ba niya ang nanay niya pero ayaw na ni Hanna na magkaroon ng kahit anong kinalaman kay Jonghyun. Ang katotohanang may contact siya at ang nanay niya sa isa't isa ay sobrang nagpakailang kay Hanna. Nakita ni Jonghyun ang pink sausage na kabibili lang niya. Naalala niya na sinabi rin ni Dongju na gusto niyang kumain ng sausage. Sa oras na ito, kakauwi lang ni Dongju at sumunod kay Hanna. Naintindihan din ni Jonghyun kung bakit gusto niyang panatilihin ang ganoong layo mula sa kanya. Pagkauwi pa lang ng dalawa, sobrang nagulat sila dahil matagal nang nandito si Mansik. Inanunsyo niya na kailangan pumunta agad ang lahat sa Baekgu Port. Pumunta sila roon para hulihin ang taong may palayaw na devil na leader ng candy ring. Tumungo ron ang lahat pero hindi nila alam na ang taong iyon ay peke lang na candy seller. Ayon sa impormasyon, ang palayaw ng taong ito ay Bong Pil. Gumagawa siya ng isang klase ng candy sa Baekgu Port. Habang pinag-uusapan ng lahat ang candy, naglabas si Mansik ng candy bar. Ibinahagi niya ito sa lahat para manatili silang gising at makagalaw sa gitna ng gabi. Nagtaka si Hanna kung bakit ito naalala ni Ann. Ang alam lang ni Mansik ay na-confirm na ito ng side ni Daeyong kaya kumilos na lang sila. Sabik si Dongju na makahanap ng clues para maipakulong si Juyong pero naghintay ang lahat hanggang umaga at ang nakita lang nila roon ay isang lalaking 1.8 meters ang tangkad at mahaba ang buhok. Narealize din ito na sinusundan siya kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa bangka. Hindi niya nakalimutang kumaway at magpaalam sa grupo ni Dongju. Habang hinahabol siya ni na Dongju at Jonghyun, sabay na tumalon ng mataas ang dalawa. Pero hindi inaasahan na hulog si Dongju sa dagat. Hindi man lang marunong lumangoy si Dongju. Buti na lang, hinagisan siya ni Jaehong ng lifebuoy kung hindi, nalunod na sana si Dongju. Dahil walang pamalit na damit si Dongju, kinailangan niyang magsuot ng nakakatawang outfit. Galit na lumingon si Dongju at sinigawan ng lahat dahil inuna nila ang achievement kaysa sa pagligtas ng tao. Sinabi ni Jaehong na mahilig magyabang si Dongju kaya nahulog siya sa ilog. Si Jaehong ang naghagis ng lifebuoy kay Dongju. Pero akala ni Dongju ay gumaganti si Jaehong dahil kinain niya ang mga gulay nito. Noon lang nalaman ni Jaehong na si Dongju pala ang salarin na sumira sa lahat ng gulay niya. Pagkatapos mag-imbestiga ni Hanna at Jonghyun, inireport ni Jaehong kay Dongju na hindi totoong mga demon ang mga taong ito at wala silang alam tungkol sa taong tinatawag na demon at kay Juyong. Para makakuha ng mas maraming ebidensya, humingi ng permiso si Dongju na kumuha ng ilang buhok ng lalaking mahaba ang buhok. Nagsimula na ring mangolekta ang pulis ng ingredients para gumawa ng candy. Ang mga ingredients ay mostly painkillers na ginagamit sa drug manufacturing. Pagkatapos ihatid ng pulis si Bong Pil sa police station at mag-celebrate, biglang nakasalubong ni Dongju ang isang babaeng mukhang medyo makulit. Nahuli siya ni Jonghyun. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng feelings para rito. Niyakap pa niya ito at ayaw bitawan. Hindi inaasahan, anak pala ito ni Mansik. Nagsimulang magtulakan ang tatlo. Pagkatapos kumalma, nakita ni Jong-a na nananatili si Jonghyun sa tabi ni Hanna para magtrabaho. Dahil dito, medyo nagselos siya dahil kinurot ng tatay niya ang tenga niya dahil tumitingin siya sa mga lalaki. Pagkatapos, ipinasa siya nito sa colleague niya. Sinabi ni Mansik sa colleague niya na kung tumakas ang babae, pusasan siya nito. Kaya biglang kinailangan ni Jong-a na tumira kasama si Ann. Biglang nag-ayos si Mansik. Lumabas na naghahanda siyang mag-on-air dahil nakahuli si Mansik ng malaking gang. Ini-interview siya ng mga reporter. Habang ini-interview siya, nagdala si Jonghyun ng report tungkol sa revenue ng isang unit. Kahit napakataas ng revenue ng lugar na ito, sinadya nilang mag-bankrupt para bumisita sa bank. Inimbestigahan ni Hanna na ang document na ito ay mula sa isang company na tinatawag na Tae, na siyang barko na may drugs na nadiskubring transported kaninang umaga. At ang company na ito ay in charge ng security company ni Namwook na J9. Kaya sa pangalan ng company na ito, ang drug orders ay transported sa pamamagitan ng approval ni Juyong. Hindi tumigil doon ang mga bagay. Inimbestigahan din ni Jonghyun na ang representative ng Thai group na ito ay si Jo San. Mas formidable pa ang tatay niya. Siya ang mayor ng Insung na ang pangalan ay Jo Deok-wol. Madalas lumabas ang direktor ng department para makipaglaro ng sports sa kanya. Ngayon, naiintindihan na ng lahat kung bakit madaling nakakatakas si Juyong. Biglang may na-realize si Jaehong.
Sa press conference na ito, alam din ng grupo ni Daeyong pero ibinigay nila ang center position sa press kay Mansik na parang gusto nilang gamitin si Mansik bilang scapegoat sa halip na siya. Galit si Mansik at gusto niyang sipain si Daeyong pero hindi niya inaasahan na siya ang masasaktan. Tinanong siya ni Mansik kung kailan niya nalaman na may kinalaman ang kasong ito sa mayor. Pagkatapos, sumugod ang dalawa para mag-away sa harap ng direktor ng department. Tinanong ng direktor ng department kung sino ang nag-imbestiga sa Thai group. Pagkalam niyang si Mansik ang gumawa nito, sinuntok niya si Mansik. Para naman kay Juyong, dahil hindi niya ito inasikaso ng maingat, nadiskubre ang drug trafficking ring. Tinawag din siya pabalik at pinagalitan ng mga superior niya. Para naman sa mayor na si Joe Deokwol, nadawit siya sa pinakamalaking drug trafficking case sa bansa. Hindi niya inaasahan na ginamit lang pala siya ni Juyong. Pagkatapos mawala ang value niya, tinapakan si mayor sa ilalim ng paa ni Juyong. Sinabihan ni Juyong ang mayor na ayusin ng malinis ang bagay na ito o hindi niya palalampasin ang mayor. Ang taong naglalakad sa tabi ni Juyong ay si Namwook. Ngayon medyo malinaw na ang lahat. Malinaw na wala nang silbi si Jong-il, kaya pinatay siya nila. Gusto ni Juyong na gumawa ng ilang bagong plano, kaya nanghiram siya ng ilan pang tao kay Namwook. At ang mapipili ay dapat ang taong kayang itago ang sikreto ni Juyong. Samantala, sinisisi ni Mansik ang ibang tao sa team dahil iniwan siya sa oras ng gulo. Kaya kailangang mag-isip ang lahat ng dahilan para depensahan ang sarili nila. Pagkatapos, salita nilang isinusubo ang karne sa bibig ni Mansik para bumawi sa mga pagkakamali nila. Pagkatapos kumain, kinailangan ni Mansik na umihi. Nang tatawag na sana siya ng tao, bigla siyang inassassinate. Narinig ni Dongju ang ingay at lumapit para tingnan at nakita niyang duguan si Mansik. May pinapunta si Juyong para patumbahin si Mansik at kunin ang baril niya. Ginamit nila iyon para barilin ang ilang bahay. Nagdulot ito ng gulo sa public opinion. Bigla, nakatanggap din si Hannah ng notice mula sa forensic department. Sinabi nila na eksaktong pareho ang dugo ng patay na lalaki sa ghost town at ang dugo kay Anne. Ang dugo ay mula sa close contact, hindi mula sa pagkakabaril. Natagpuan din doon ang epidermal cells ng drug addict. Dahil dito, medyo naghinala si Hannah kay Anne. Samantala, masayang pinapanood ni Anne ang balita na iniimbestigahan ang Thai group dahil sangkot ang grupong iyon sa pinakamalaking drug distribution case sa ngayon. Ngayon lang naalala ni Jong-a na nakita niya si Anne sa flight mula Pilipinas papuntang Korea. Tumawa ng malakas si Anne at tinanong si Jong-a kung nakita ba niya ang candy na iyon. Nang bumalik lang si Dongju sa bahay kasama si Mansik, sa kanila na diskubre na sumabog ang bahay. Para bang sinadya ni Anne na pasabugin ito para makatakas mula sa bahay na ito. Desidido si Mansik na hanapin ang anak niya. Wala man lang ideya si Jong-a na sumusunod siya sa isang mapanganib na babae. Hinahanap ng lahat si Jong-a kahit saan. Sa huli, natagpuan lang nila siyang nakaupo sa isang ice cream shop at tinawagan sila ng pulis dahil wala siyang pambayad sa ice cream. Nakahinga ng maluwag si Mansik nang makita niyang safe ang anak niya. Tinanong niya si Jong-a tungkol sa kinaroroonan ni Anne at nalaman niyang nakaalis na ito. Biglang may package na ipinadala kay Dongju pero hindi alam ng lahat kung sino ang sender ng buksan ito ni Dongju. Nasa loob ang pistol ni Mansik. Wala na rin ang huling natitirang bala na parang nakatutok ito sa isang tao. Kakatawag lang ng tiyahin ni Dongju sa kanya. Sa kabilang dulo ng linya ay ang mga salitang sinabi ni Dongju kay Juyong. Sinadya niyang targetin ang huling kamag-anak ni Dongju. Ito ang revenge ni Juyong at gusto niyang balaan si Dongju na huwag siyang saktan. Nang gabing iyon, mag-isang naglakad si Dongju sa ulan. Naalala niya ang funeral ng nanay niya at naalala ang eksena ng tiyahin niyang nakahiga sa lupa at nasasaktan. Malamig siyang lumapit at malakas na sinuntok si Juyong sa mukha. Pero bago niya ito tuluyang matapos, dumating ang pulis. Naglaho si Dongju bago pa nila siya makita. Nagpanik ang team niya. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta pero sinabi ni Mansik na alam niya kung saan posibleng naroon si Dongju. Pumunta sila sa restaurant at tama nga, naroon siya, mag-isang nakaupo, tahimik na kinakain ang pagkaing niluto ng nanay ng best friend niya. Umiiyak siya. Dinala nila siya sa hospital at mabuti na lang nalaman nilang buhay pa ito pero nasa koma. Pagkatapos, ibinunyag ni Jonghyun ang katotohanan. Pinlano ni Juyong ang lahat at kumuha pa siya ng tao para palihim na i-record si Dongju habang inaatake siya. Ngayon, tinatakot ni Juyong na ililik niya ang footage, matatanggal silang lahat sa trabaho at bubuwagin ng team kung hindi sila titigil sa kaso. Nagulat ang team at hindi nila alam ang gagawin. Sinisi ni Dongju ang sarili niya. Pinagsisihan niya na nawalan siya ng kontrol at nasira ang misyon ng team. Pumunta siya kay Mansik at nag-alok na mag-resign pero sinabi ni Mansik sa kanya, hindi mo kasalanan ko ito. Bilang team leader, trabaho kong protektahan ka. Kinomfort niya ito at sinabihang huwag sumuko. Kailangan nilang hulihin si Juyong at dalhin siya sa hustisya. Na-touch si Dongju. Nagpasalamat siya sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon ang team na ipagpatuloy ang investigation kahit ano pa ang mangyari. Nang gabing iyon, nakatanggap si Dongju ng tawag mula sa hospital. Nandoon si Juyong. Nagulat siya at nagmadaling pumunta roon. Nang makita niya ito, galit na galit siya. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ngumiting sumagot si Juyong. Dumalaw ako sa kanya. Tinukso niya si Dongju hanggang sa halos sumabog na ito. Pero pinigilan siya ni Hannah at pinakalma. Habang umaalis si Juyong, binato ni Hannah ng prutas ang mukha nito at sumigaw, huwag ka nang babalik dito kahit kailan.
Ngumisi si Dongju. By the way, sabi niya, parang nagsisimula na akong mahulog sa'yo. Biglang hinila siya ng doktor sa gilid. Lumabas na ang scan results at may brain condition si Dongju. Umalis siya sa hospital, nagulat na gulat. Napansin ni Hannah na may kakaiba at tinanong kung ano ang problema. Pero itinago niya ito at nagsinungaling. Sinabing pinapahinga lang siya ng doktor. Kinabukasan, nagtipo ng team. Nag-share si Jonghyun ng bagong info. Nakikipagtrabaho si Juyong sa isang international crime syndicate na binubuo ng isang thug na nagahari sa city, isang deadly assassin, si Ann na nagtaksil sa kanila at pati ang dating coach ni Dongju. Lahat sila ay sangkot sa drug trafficking at lahat sila ay nasa city ngayon. Ibig sabihin may malaking mangyayari. Nagdesisyon ang team na patuloy silang bantayan at hulihin sila sa akto. Pero biglang pumasok ang chief nila at nahuli silang nag-uusap. Galit na galit, binalaan niya silang lumayo sa kaso o bubuwagin niya ang team. Napilitan silang sumunod, pero sobrang nadurog sila. Nang gabing iyon, tahimik silang nakaupo, disappointed. Nakonsensya si Dongju. Sinisi niya ang sarili niya sa lahat at mag-isa siyang umalis para magpalamig ng ulo. Kinabukasan, dumating siya sa station na puno ng pasa at bugbog. Nagulat si Mansik at inakala niyang nakipag-away na naman si Dongju. Galit, pinagalitan niya ito at sinabing sobrang dami na nitong gulo na dinadala. Tinanggal niya si Dongju sa team. Wasak si Dongju. Nang gabing iyon, sinundan niya si Hannah para kausapin siya pero hindi siya pinansin nito. Galit at disappointed siya. Kinabukasan, nalaman ni Mansik na pumayag ang chief na ibalik ang team at ibinalik si Dongju. Natigilan ang team. Nalaman nila ang totoo. Pumunta si Dongju kay Juyong at humingi ng tawad. Inialay niya ang sarili niya kapalit ng safety ng team. Kaya siya nasugatan. Sobrang sama ng loob ni Hannah. Tumanggi siyang pakinggan siya. Hinanap niya ito sa lahat ng lugar na madalas nitong puntahan pero hindi niya siya makita. Sa huli, bumalik siya sa bahay at nagulat nang makita siyang naroon pinapakain ang aso niya. Masaya siyang makita ito pero masama rin ang loob niya. Bakit mo ilalagay ang sarili mo sa panganib para sa amin? Tanong niya. Naalala ni Dongju ang nangyari. Nagmakaawa siya kay Juyong na patawarin siya. Tumawa si Juyong at inutusan ang dating coach ni Dongju na mas malakas na bugbugin siya sa halip. Walang awang inatake siya ng coach hanggang halos hindi na makatayo si Dongju pero hindi siya lumaban. Tinanggap niya ang bawat tama hanggang mapagod ang coach at amining talo siya. Noon lang pumayag si Juyong na i-drop ang charges at hayaan siyang bumalik sa trabaho. Bumalik sa wisyo si Dongju nang tanungin siya ni Hannah, "Susuko ka na ba?" Tiningnan niya ito sa mata at sinabi, "Hindi kailanman." Inabot niya rito ang ilang raisins at sinabi, "Ang pusong ito, hindi ito nagkakamali ng pili at nakapili na ito." Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Hannah at umalis para pumasok sa trabaho. Sumali siya sa team sa isang school event kung saan tinuturuan ng bawat member ang mga bata ng sport nila, fencing, shooting, boxing. Nang magising si Dongju, nagdesisyon siyang sumali sa kanila. Masaya si Mansik na makita siya at nagpasalamat sa ginawa niya. Pero hindi mapigilan ni Dongju na titigan si Hannah na parang may mga pusong lumulutang mula sa mga mata niya. Namula siya at bumulong, "Hoy, tama na! Mahuhuli tayo sa harap ng mga bata." Nakatingin ang lahat. Kailangan nating paghiwalayin ang personal life at trabaho. Samantala, nakipagkita si Juyong sa gang, pinaplano ang susunod nilang smuggling run. Na-deliver na nila ang cargo sa port at balak nila itong ilipat ngayong gabi. Nakarating ang balita kina Dongju at sa team niya. Nang gabing iyon, nag-disguise sila bilang customs officers at pumunta sa port para sa inspection. Hinanap nila ang buong lugar, pero sobrang laki nito, puno ng walang katapusang containers. Pagkatapos, may nakita si Dongju na babae mula sa likod. Habang papalapit siya, na-realize niyang si Ann iyon. Itinulak siya nito at tumakbo. Hinabol niya ito at sa wakas ay nahuli niya. Pinilit niya itong umamin kung sino ang nasa likod nito pero bigla itong bumagsak sa lupa, nagkukunwaring may seizure. Habang sinusubukan nila siyang tulungan, lumitaw ang 2 gang member, binugbog sila, kinuha siya at tumakas. Frustrated ang team hanggang maalala ni Dongju ang container kung saan nakatayo si Ann. Nagmadali siyang pumunta roon, binuksan ito at nasa loob ang lahat ng illegal evidence na kailangan nila. Sobrang saya ng team. Nagtagumpay sila. Bumalik sila sa station na confident, proud at sa wakas ay kinilala bilang mga hero. Nang gabing iyon, ipinilit ng team na lumabas sila para mag-celebrate. Pagkatapos ng celebration, plano ni Dongju na manatili sa bahay ni Hannah pero nagselo si Jonghyun sa lumalalim na closeness nila. Para paghiwalayin sila, inimbitahan niya si Dongju na sa bahay niya na lang matulog sa gabing iyon. Samantala, galit na galit ang gang sa recent failure nila pero pinakalma sila ni Juyong. Alam niya ang eksaktong oras at route ng truck na may dalang contraband. Inutusan niya silang tambangan ng truck, patayin ang lahat ng sakay at bawiin ang mga gamit nila. Kinabukasan, nahati ang team sa 2 grupo, ang isa para siguraduhin ang route at ang isa para i-escort ang truck. Maayos na nagsimula ang lahat, pero bigla nakatanggap si Mansik ng tawag mula sa unknown number na nagbabala sa kanya na nahulog sila sa bitag. Nagpanik siya at tumalon sa isang kotse kasama si Dongju. Pinaputok ng gang members ang mga gulong ng convoy.
lumabas si Jonghyun para protektahan si Hanna. Kumuha siya ng patpat at nagsimulang labanan ang mga attacker. Nagkamalay si Hanna at nakita niyang napapalibutan ng gang ang sasakyan, sinusubukang dukutin siya. Nagdesisyon siyang harapin sila ng diretsahan. Kinuha niya ang rifle niya, binuksan ang pinto at nagsimulang tirahin sila isa-isa. Bawat target na dumaan sa line of sight niya ay bumagsak. Nakarating si Dongju sa tunnel at nakita niyang may gang members na nag-aabang pero hindi siya natakot. Hinigpitan niya ang belt niya at sumugod na parang halimaw. Pinakawala ng boxing skills niya at winasak sila ng walang awa at eksakto. Naging parang mabangis na hayop siya, binabasag ang mga panga, binabali ang mga buto at sumusugod sa linya ng kalaban. Pero sobrang dami pa rin nila. Sinabi ni Mansik sa kanya na mauna na siya at iligtas si Hanna. Iwan mo sila sa akin. Nakinig si Dongju. Tumakbo siya papasok sa tunnel pero tinambangan siya ng gang members na naka-motorcycle. Pinabagsak nila siya pero hindi siya sumuko. Tumayo siya kahit masakit, ninakaw ang isa sa mga motorbike at humarurot ng todo bilis. Samantala, natalo ni Jonghyun ang mga kalaban niya pero biglang inatake siya ng thug leader ng gang gamit ang kutsilyo. Natigilan si Jonghyun. May phobia siya sa matutulis na weapon. Hiniwa ng thug ang mukha niya, handa na siyang tapusin. Sakto sa oras, dumating si Dongju, humaharurot ng full speed. Tumalon siya mula sa motorcycle at bumangga sa thug, iniligtas si Jonghyun. Kahit hindi masyadong gusto ni Dongju si Jonghyun, nasaktan siya nang makita itong nakahiga at sugatan. Galit na galit, sinugod niya ang thug at winasak ito gamit ang sunod-sunod na mararahas na suntok. Pero nang tatapusin na sana niya ito, binangga siya ni Juyong ng kotse. Lumabas ito, tumatawa. Binalaan na kitang huwag humarang sa daan ko. Sa susunod, tuluyan na kitang sasagasaan. Umalis siya sakay ng kotse at nadaanan si Hanna na nakahiga at sugatan sa kalsada matapos bugbugin ng mga tauhan niya. Tinukso niya ito at kinuha ang contraband truck, mabilis na tumakas pero hindi sumuko si Hanna. Hinabol niya ito gamit ang isa pang sasakyan. Nang dumating sina Dongju at Jonghyun, nagulat sila dahil nawawala siya. Sinundan nila ang kalsada, hindi sigurado kung saan siya pumunta hanggang makita nila ang sapatos niya sa lupa, isang clever signal. Sinundan nila ang daan, sinusundan ang mga clue na iniwan niya hanggang makita nila ang truck pero walang laman ito. Nadismaya sila pero may backup plan si Hanna. Inihagis niya ang hairpin niya na may nakasulat na license plate number na nagtuturo sa bagong location ng truck. Nagsimulang hanapin ni Dongju ang buong city para makita ito. Samantala, nakikipagkita si Juyong sa isang Japanese buyer para ibenta ang mga goods. Nagtatago si Hanna sa truck, pinapanood ang lahat. Nang ilipat nila ito sa warehouse, palihim siyang lumabas. Doon, nakita niya ang isang hitman na hawak ang eksaktong baril ng tatay niya. Nayanig siya. Siya kaya ang pumatay sa tatay niya? Sinubukan niyang lumapit sa kanya pero nakita siya ng isang gang thug. Itinulak niya ito at tumakbo, nilalabanan ang mga attacker hanggang dumating si Juyong at malakas siyang tinamaan, sinasabing, binalaan na kita. Inutusan niya ang mga tauhan niya na ikulong siya sa crate hanggang mamatay siya. Sa loob hinarap niya ang hitman. Saan mo nakuha ang baril na iyan? Natigilan ito. Isang flashback ang bumalik. Oo, pinatay niya ang tatay niya nang subukan siyang arestuhin nito pero wala siyang sinabi at lumakad palayo. Sa sandaling iyon, ninakaw ni Hanna ang phone ng thug at nagpadala ng message kay Dongju kasama ang location niya. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng gang, kinuha ang phone at binugbog siya hanggang mawalan ng malay. Nakarating si Dongju sa warehouse, desperadong naghahanap sa mga crate. Narinig niya ang mahina niyang boses na tumatawag at nahanap siya sakto sa oras. Mahigpit niya itong niyakap, nangakong poprotektahan siya at kukuha ng hustisya. Sinubukan nilang tumakas pero napalibutan sila ng gang. Sinabi ni Dongju kay Jonghyun, dalhin mo siya at tumakbo, pipigilan ko sila. Pagkatapos, nag-full beast mode siya, pinakawalan ng galit niya, winasak ang gang, binali ang mga buto at ikinulong sila sa loob ng warehouse. Habang hinaharangan niya ang exit, nakatakas si Jonghyun kasama si Hanna. Pero nakita sila ng hitman at binaril si Jonghyun sa balikat dahilan para bumagsak siya sa tubig. Napasigaw si Hanna dahil akala niya patay na ito. Sumisid si Dongju at iniligtas siya. Hinila siya palabas ng dagat sakto sa oras. Dinala si Jonghyun sa hospital pero critical ang kondisyon niya. Galit na galit si Juyong. Paulit-ulit na sinisira ni Dongju at ng team niya ang lahat. Nakipagkita siya sa mayor at binigyan ito ng bag ng pera. Inuutusan siyang buwagin ng team para matapos niya ang mga plano niya. Kinabukasan, nagising si Jonghyun pagkatapos ng surgery. Mahina siya at nagpapagaling pa rin. Nananatili si Hanna sa tabi niya hanggang imulat niya ang mga mata niya. Nakahinga siya ng maluwag pero kailangan pa rin niyang magpahinga. Lumipas ang mga linggo. Pagkalipas ng 3 buwan, na-discharge si Jonghyun. Agad niyang tinanong ang tungkol sa team niya pero nalaman niyang nabuwag na sila. Bumalik si Mansik bilang traffic officer. Si Hanna ay nailipat sa archives at si Dongju naman ay na-demote sa cleaning department. Sobra siyang napahiya pero hindi siya sumuko. Araw-araw, binibisita ni Dongju ang nanay ng best friend niya. Umaasang magigising ito mula sa coma at magte-testify laban kay Juyong. Ngayon ay nakikitira siya kay Mansik dahil wala na siyang ibang mapuntahan para mabayaran ang nursing care nito. Nagtatrabaho si Dongju bilang part-time security guard. Inaalok siya ni Mansik ng pera pero tumatanggi si Dongju.
Samantala, nakipagkita si Juyong kay Ann, muli siyang tinatakot. Tumanggi itong tulungan siya hanggang ilabas niya ang isang hairpin na pag-aari ng nawawala niyang nakababatang kapatid na babae. Si Juyong lang ang nakakaalam kung nasaan ang kapatid niya at hindi niya ito sasabihin maliban kung susunod siya. Ipinakita sa flashback na ibinigay niya ang hairpin sa kapatid niya nang umalis ito sa orphanage. Nangako siyang babalik siya. Ngayon, wala na siyang choice kundi makipag-cooperate. Sa ibang lugar, binisita ni Hannah ang puntod ng adoptive father niya na nunumpang gaganti sa hitman na pumatay sa kanya. Bumalik siya sa archives at nagsimulang imbestigahan ang background nito, determinadong malaman kung sino ang kumuha sa kanya. Maya-maya, binisita ni Juyong si Dongju sa trabaho. Natigilan si Dongju nang makita siya. Kalmadong inalok siya ni Juyong ng deal. Pag-aari ko ang kalahati ng city na ito. Sumama ka sa akin at payayamanin kita. Pero malamig na sumagot si Dongju. Akala mo nanalo ka na? Magiging anino mo ako hanggang sa araw na kalad ka rin kita sa kulungan. Nang gabing iyon, nag-training si Dongju sa boxing gym. Pinapalakas ang katawan niya. Pagkatapos, nagsuot siya ng mask. Sinimulan ang personal mission niya. Inatake niya ang lahat ng gang members ni Juyong. Kinikilala sila sa mga relong suot nila. Kahit sinong may suot na ganoon ay binubugbog, binabasag ang mga buto. Naging mysterious vigilante siya at nagsimulang mag-usap ang mga tao. Kumalat ang balita tungkol sa isang masked hero na nililinis ang mga kalsada. Nakita ng team niya ang balita at na-realize nilang si Dongju iyon. Hindi siya kailanman sumuko. Pinuslit ni Dongju ang sarili niya sa hideout ng gang at tinalo sila isa-isa. Sa flashback, nakita natin kung paano niya laging napananalo ang mga laban niya sa knockout. Ginamit niya ngayon ang parehong galit, kinukuha ang mga relo nila bilang trophy. Samantala, si Hannah na nag-aalala sa kanya ay sinubukan siyang tawagan pero hindi siya sumagot. Nag-iwan siya ng pagkain at gamot sa gym kung saan siya laging nagte-training dahil alam niyang wala nang ibang nag-aalaga sa kanya. Nahanap ni Dongju ang mga regalo at nang ma-realize niyang galing ito sa kanya, tumakbo siya palabas pero huli na siya para maabutan ito. Kinabukasan, bumalik si Jonghyun sa station at pumunta sa dati nilang office pero nakita niyang bakante ito. Wasak ang puso niya pero tumanggi siyang sumuko. Kinuha niya ang case file ni Juyong at nangakong ibabalik ang team at pababagsakin siya. Ipinagpatuloy din ni Mansik ang investigation niya pero nakita siya ng gang members at pinalibutan. Akala niya malapit na ang katapusan hanggang dumating si Dongju, matapang na nakatayo sa harap niya. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Walang hahawak sa'yo." Naghanda siyang labanan mag-isa ang gang. Armado sila at mas marami, pero biglang lumitaw si Hannah, tinutulak ang mga barrel papunta sa kanila para gumawa ng distraction. Sinamantala ni Dongju ang sandali at tumalon sa laban. Nagwala siya, sobrang lakas ng mga tama niya na parang sinaniban siya ng kaluluwa ng kapatid niya. Bawat gang member na dumaan sa harap niya ay napapalipad. Tinalo niya silang lahat, naiwan na lang ang isang malaking thug. Nagpakawala si Dongju ng brutal na knockout punch sa tiyan, tuluyan siyang pinabagsak. Sa sandaling iyon, dumating si Jonghyun kasama ang pulis at inaresto nila ang gang. Maya-maya, nagtipo ng team, pero galit na galit si Mansik kay Dongju dahil inatake niya ang gang mag-isa at isinugal ang buhay niya. "Akala mo nakakatulong ka?" sigaw niya. "Wala kang idea kung gaano kadaling masira ang lahat at ang lahat ng taong mahal mo." Pero kalmadong sumagot si Dongju. Ang tunay na power ni Juyong ay hindi ang gang niya, ang pera niya. Kaya nagdesisyon akong kunin iyon sa kanya at talunin siya sa sarili niyang laro. Nakarating ang balita kay Juyong. Nawalan siya ng malaking pera dahil sa mga attack ni Dongju. Inutusan niya ang dating coach ni Dongju na asikasuhin ito. "Ikaw lang ang nakakaalam ng weakness niya," sabi niya. Kinabukasan, inimbitahan ng coach si Dongju sa isang restaurant at sinubukan siyang suhulan para itigil ang misyon niya. Inihampas ni Dongju ang isang box sa mesa. Sa loob nito ay lahat ng relong kinuha niya mula sa gang members. "Malapit na ang turn mo," sabi niya at lumabas. Sa ibang lugar, nakipagkita si Jonghyun sa Golden Bunny at tinanong kung gaano talaga kayaman si Juyong. Tumawa ang bunny. "Mayaman? Sobrang dami ng pera ng lalaking iyon, hindi na niya ito binibilang. Tinitimbang niya ito. Ganon niya nabili ang buong city na ito." Natigilan si Jonghyun at inireport ang lahat pabalik sa team. Pumayag sila. Ang tanging paraan para talunin siya ay hanapin at kunin ang pera niya. Tinunto nila ang isa sa mga dating driver niya. Kinidnap ito at ininterrogate. Sa una, ayaw niyang magsalita hanggang sinuntok siya ni Dongju ng sobrang lakas kaya nawalan siya ng malay. Nang magising siya na takot, sinabi niya, "Please, wala lang ako. Sasabihin ko sa inyo ang lahat." Ibinigay niya sa kanila ang location ng hidden stash ni Juyong. Excited, pinuntahan ni Dongju ang bawat site, nag-selfie sa bawat isa, at ipinadala ang mga photo sa mga paboritong tambayan ni Juyong. Sa huli, nahanap niya ang warehouse kung saan nakatago ang pera. Nakita ni Juyong ang photo at nagmadali siyang pumunta roon. Pero pagdating niya wala na ang pera. Kinuha na ni Dongju ang lahat. Sa sobrang galit, sumigaw si Juyong pagkatapos ay tinawagan si Dongju. "Minaliit kita," sabi niya. "Pero ngayon wala na akong mawawala. Pahihirapan kita." Tumawa si Dongju at binaba ang tawag. Kinabukasan, ibinigay ni Dongju sa pulis ang ninakaw na pera. Nag-viral ang story, narinig ng lahat ang nangyari. Ipinagdiwang at ni-reward sina Dongju at ang team niya. Dahil wala na ang pera, iniwan ng gang si Juyong. Hindi na niya kayang bayaran sila.
Kahit si Ann ay nagdesisyon ng iwan siya, pero hinawakan ni Juyong ang leeg niya. Saan mo akala pupunta ka? Tinakot niya ang buhay nito. Pumasok ang hitman at pinapabitawan siya. Tinutukan ng baril ng isa sa mga thug ang hitman. Lumala ang sitwasyon. Halos maging four-way shootout ito, pero pinakalma sila ni Juyong at nangakong siya na ang bahala sa lahat. Nang gabing iyon, tinipon niya ang mayor at lahat ng corrupt officers. Tinakot niya sila. Sundin siya o mamatay. Dahil sa takot, sumunod sila. Kinabukasan, nadiskubre ni na Dongju at Mansik na may isang batang babae na namatay, isang biktima ng drugs na ipinasok ni Juyong sa city. Ngayon, sigurado na silang bumalik siya sa negosyo, sinusubukang bawiin ang yaman niya sa pamamagitan ng mass distribution. Biglang napansin ni Dongju na may nanonood sa kanya mula sa malayo. Hinabol niya ito at nalamang si Ann iyon. Sinubukan niya siyang hulihin pero bumagsak siya. Akala niya nagpapanggap na naman ito pero sa pagkakataong ito, totoong may sakit siya. Naghinala siyang kinokontrol siya ni Juyong sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng limited access sa medication. Inaresto niya siya pero matalino siya, isang tunay na kameleon. Habang papunta sila, nakatakas siya mula sa posas, tinakot ang guard at tumakbo. Habang naglalakad pa uwi si Dongju, pagod na pagod, tinambangan siya ng gang. Naghanda sila ng trap. Sobrang dami nila. Lumaban siya pero nadaig siya. Bumagsak siya at nagsimulang gumapang pero inatake ulit siya. Sa pagkakataong ito, ng dati niyang coach na alam ang brain illness niya at tinarget ang ulo niya. Hindi kayang harangan ni Dongju ang mga attack. Bumagsak siya at nawalan ng malay. Nagkataon, dumaan si Mansik. Napansin ang phone ni Dongju sa lupa at sinundan ang bakas ng dugo. Pero pagdating niya, wala na si Dongju. Kinidnap na. Nagising si Dongju, nakaharap si Juyong na nakangisi. Ito na ang katapusan. Walang darating para sayo. Binugbog niya siya at iniwan para mamatay. Pero si Ann, na nanonood mula sa dilim, ay nalilito ang loob. Mahal niya si Dongju. Sa huling sandali, binigyan niya ito ng antidote, iniligtas ang buhay niya. Bumalik ang lakas ni Dongju, nakawala mula sa crate kung saan siya ikinulong at tumakas. Tumakbo siya sa kalsada, nagpapara ng mga kotse pero walang tumulong. Naabutan siya ng gang at inatake ulit. Lumaban siya kahit masakit pa rin. Samantala, naglagay si Juyong ng bounty sa ulo ni Dongju, ikinalat ang photo niya sa buong underworld. Sinimulan siyang hanapin ang lahat ng criminal sa city, pero si Jonghyun ang unang nakahanap sa kanya, iniligtas siya at sinubukang dalhin sa safe na lugar. Habang nasa daan, inatake sila. Nabaril si Jonghyun sa braso pero patuloy siyang nagmaneho ng todo bilis. Na-realize niyang masyadong delikado ang hospital, mahahanap sila ng gang doon. Kaya dinala niya si Dongju sa prosecutor na kuya niya, nagmamakaawang tulungan siya. Nakakagulat, pumayag ang kuya niya. Dinala niya sila sa apartment niya, tumawag ng doktor at nailigtas ang buhay ni Dongju sakto sa oras. Pero nanatiling walang malay si Dongju. Bumisita ang team para tingnan siya. Umiyak si Hanna nang makita siya. Nanatili siya sa tabi niya buong gabi at inalagaan siya. Napanaginipan ni Dongju si Juyong, isang nakakatakot na bangungot. Nagising siyang sumisigaw. Niyakap siya ni Hanna at tiniyak na safe siya. Hinawakan niya ang kamay nito at nakiusap, "Manatili ka sa tabi ko." Narealize niya na hindi kailanman magiging safe si Dongju hanggat buhay si Juyong. Nagdesisyon siyang tapusin ito minsan at para sa lahat. Bumalik siya sa station, kinuha ang sniper rifle niya at naghanda para patayin si Juyong at ang buong gang nito. Samantala, nahanap ni Ann ang nakababatang kapatid niyang babae pero kinilabutan siya nang makitang drug addict na ito. Ngayon, si Juyong ang gumawa nito sa kanya. Sa sobrang galit at pagkasuklam sa past loyalty niya, nanumpa siyang sisirain siya. Tinunton ni Hanna si Juyong at ang crew nito sa isang hideout. Umakyat siya sa bubong at tinutok ang sniper niya. Pero bago pa niya kalabitin ang trigger, lumitaw si Ann, binabangga ang kotse niya papunta kay Juyong, determinadong tapusin siya mismo. Pero hinarangan ng bodyguard nito ang daan niya at napahagulgol siya, nagtatanong, sino ang gumawa noon sa kapatid niya? Pero tumawa lang sila at sinabi sa kanya, "Alam kong tinulungan mo ako at kasabay nito, tinulungan mo rin si Dongju." Pagkatapos, nagdesisyon siyang tapusin siya. Tinamaan niya siya ulit, sapat ang lakas para mawalan siya ng malay. Tinawagan niya ang mga tauhan niya para sunduin siya. Nagdesisyon si Hanna na samantalahin ang pagkakataon. Tinutok niya at nagpaputok gamit ang sniper rifle niya, pero sa kasamaang palad, iba ang tinamaan ng bala. Natigilan si Juyong. Ngayon, alam niyang nasa panganib ang buhay niya. Nakita niya si Hanna at inutusan ang mga tauhan niya na patumbahin siya. Kawawang mga lalaki. Akala nila normal na babae lang siya, hindi nila alam na savage sniper siya. Nagsimula siyang magpaputok sa kanila ng eksakto. Sa sandaling may makita siya, agad niya itong pinapabagsak. Nagulat ang lahat sa skills niya. Ngayon, alam nilang hindi siya ordinaryong babae. Nagpanik sila at nagtago mula sa kanya. Sinubukan nilang sabay-sabay siyang sugurin, pero effortless niyang napigilan ang bawat attack nila. Tinalo niya silang lahat at nabalian pa ng mukha ang iba. Tinutukan niya ng baril ang isa at pinilit itong sabihin ang secret hiding spot ni Juyong. Agad siyang pumunta roon, pero pagdating niya, nakita niyang naghihintay ang gang sa kanya. Nagsimula silang magpaputok ng baril.
Yumuko si Hannah para magtago at ginamit ang mabilis niyang pag-iisip. Sinabuyan niya sila ng fire extinguisher, binulag ang paningin nila. Dahil sa matalas niyang mata, nakakakita siya sa dilim at nagsimulang manghuli sa kanila na parang mga ibon isa-isa. Samantala, na-realize ni Jonghyun kung ano ang balak ni Hannah. Kumuha siya ng 2 baton at nagsimulang ihampas ito sa lahat. Kahit sobrang dami ng kalaban, nag-transform siya na parang deadly beast. Walang makalapit sa kanya. Kahit sinong magtangka ay nababali. Sa huli, nakarating si Hannah sa room ni Juyong pero pagbukas niya ng pinto, nakatayo na ito mismo roon. Sa kasamaang palad, binaril siya nito, dahilan para tumilapon siya. Buti na lang, may suot siyang bulletproof vest. Nagkunwari siyang natatakot, sinusubukang lokohin siya para magsalita at gumana ito. Nagsimula itong aminin ang lahat ng krimen niya. Sobrang kumpiyansa na walang maniniwala sa kanya pero ngumiti siya at nagpasalamat. Pagkatapos ay ipinakita ang hidden camera. Lumabas na naka-livestream pala siya sa buong oras. Alam na ngayon ng lahat ang katotohanan niya. Nagpanik si Juyong, sinira ang device at nawalan ng kontrol. Sinimulan niya siyang bugbugin ng galit na galit. Sa sandaling iyon, nakita ni Dongju ang balita. Nang ma-realize niyang nasa panganib si Hannah, nagdesisyon siyang iligtas siya. Pero paglabas niya, tinambangan siya. Ipinadala ni Juyong ang lahat ng tauhan niya para patayin siya. Buong lakas na lumaban si Dongju para makarating sa kanya. Tinalo niya silang lahat at nagmadaling pumunta kay Hannah. Kasabay nito, napalibutan si Jonghyun ng mas marami pang gang members at inakalang katapusan na ito. Pero biglang lumitaw si Jaehong, napakalaki at sobrang lakas. Inatake niya sila gamit ang iron pipe, madaling ikinulong sila. Samantala, tatapusin na sana ni Juyong si Hannah hanggang biglang lumitaw sa likod niya ang hired assassin at pinigilan siya. Hinawakan niya si Hannah at tumakas kasama siya, pero nasugatan siya at iniabot sa kanya ang kamera na dating pag-aari ng tatay niya. Nang buksan niya ito, nagulat siya. Nakita niyang hindi ang assassin ang pumatay sa tatay niya. Si Juyong iyon. Nawalan siya ng kontrol, kinuha ang weapon niya at nagdesisyong bumalik para ipaghiganti ang pagkamatay ng tatay niya. Kasabay nito, nilalabanan ng team ang gang. Natagpuan ni Jonghyun ang sarili niya na nakulong sa elevator, nakikipaglaban sa brute. Pero sa pagkakataong ito, nalampasan niya ang takot niya sa matutulis na bagay, na-disarm ito, tinalo ito at inaresto ito. Samantala, sa wakas ay nakarating si Dongju sa building. Kahit sugatan pa rin, nilabanan niya ang lahat ng nasa daan niya. Tiniis niya ang sakit, gamit ang bawat natitirang lakas para pabagsakin sila. Mababa na ang health niya, pero sapat ito para tapusin ang trabaho. Pumasok ulit si Hannah sa room ni Juyong, pero nakita siya ng guards nito at nagpaputok. Sa sandaling iyon, dumating si Ann at naghagis ng grenade, pinasabog ang lugar. Nakakalungkot, nakaligtas si Juyong at tumakas mula sa room pero nasalubong niya si Dongju face to face. Ngumiti si Dongju, lumapit para makaganti pero muling sumugod si Ann at naghagis ng isa pang bomba. Mabilis na hinawakan ni Dongju si Hannah at nagtago. Muli, nakaligtas si Juyong. Hinanap siya ni Dongju at ng team niya pero wala na siya. Nalaman nilang tumakas siya sa secret tunnel. Kahit disappointed sila, nakahinga sila ng maluwag. Lumabas na ang katotohanan. Alam na ngayon ng lahat ang ginawa niya. Hinahabol na siya ng pulis. Nagdesisyon si Dongju na manatili kasama si Hannah. Inalagaan niya ang mga sugat sa kamay nito. Habang sa wakas ay sila na lang dalawa, sinubukan niyang lumapit pa pero biglang dumating ang nanay ni Hannah. Nagpanik si Dongju at tahimik na umalis. Dahan-dahang lumabas ng bahay. Kinabukasan, muling nagtipon ng team. Pinag-usapan nila kung saan posibleng nagtatago si Juyong. Hinala ni Dongju, nasa police station siya, ang lugar na hindi aasahan ng kahit sino at tama siya. Nahanap nila siya roon na hinostage ang chief nila, ginagamit ito bilang pang-pressure. Sobrang takot ang lahat para makialam at hinayaan nila siyang makatakas pero dumating si Hannah at ginamit ang skills niya para barilin siya. Ipinakita ang tunay niyang sniper abilities. Sumakay si Juyong sa kotse niya at tumakas. Sinubukan ni Dongju na sumunod, pero biglang lumitaw ang dati niyang coach at sinuntok siya. Bumalik ang symptoms ng brain condition ni Dongju. Naglabo ang paningin niya, sinamantala ng coach ang pagkakataon at brutal siyang binugbog hanggang bumagsak si Dongju sa lupa. Tumawa ito at lumakad palayo. Dumating si Jonghyun at nagulat nang makitang hindi makakita si Dongju. Mabilis niya itong itinago kay Hannah para hindi siya maalarma. Dinala niya si Dongju sa hospital, nangakong mananatili sa tabi niya hanggang gumaling siya. Natouch si Dongju at nagpasalamat sa kanya pero palihim siyang tumakas sa hospital para makita si Hannah. Nang makita niya ito, tumakbo siya at niyakap siya. Nararamdaman ni Hannah na may tinatago siya pero hindi niya ito pinilit. Masaya lang siya, naayos siya. Muling nagtipo ng team, determinado silang hulihin si Juyong bago ito makatakas ng bansa. Una, inaresto nila ang corrupt mayor na tumanggap ng suhol mula kay Juyong. Nagpanik ang mayor at sinubukang tumakas pero kahit saan siya pumunta, may naghihintay na member ng team. Itinali nila siya sa upuan at ibinigay sa pulis. Naibigay ang hustisya. Nag-celebrate ang team. Biglang nakatanggap ng tawag si Dongju. Sa wakas, nagising na mula sa koma ang nanay ng kaibigan niya. Tumakbo siya papunta rito na sobrang saya.
Hawak ang kamay nito, humingi siya ng tawad sa nangyari, pero sinabi nito na hindi siya galit. Nagpasalamat ito sa kanya dahil ipinaglaban niya ang hustisya para sa anak nito. Hiniling nito na ituring siya ni Dongju na parang isang ina. Sobrang naantig si Dongju at umiyak sa yakap nito. Nanumpa siyang dadalhin niya si Ju Yong sa hustisya minsan at para sa lahat. Kinabukasan, umalis ang team para hanapin si Ju Yong. Pero ang chief, dahil natatakot para sa safety ni Dongju, ay ipinosas siya sa police car at inutusan siyang manatili. Natigilan si Dongju, pero syempre, hindi siya sumuko. Nakawala siya at sinundan sila. Nakaharap niya ulit ang dati niyang coach. Sa pagkakataong ito, handa siya. Nag-focus siya, iniwasan ang bawat atake. At nang dumating ang turn niya, pinakawalan niya ang secret killer move niya. Binali niya ang mga buto sa mukha nito at nanalo. Biglang dumating si Hanna. Galit siya. Nalaman niya ang tungkol sa sakit ni Dongju at naitinago niya ito sa kanya. Pinilit niya siyang umuwi. Sinisigawan siya dahil lagi nitong isinusugal ang buhay niya. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero pinutol siya nito. Humingi siya ng tawad at niyakap siya, nangakong hindi na niya itatago ang kahit ano sa kanya ulit. Pinatawad siya nito at nanatili sa tabi niya. Biglang nakatanggap si Dongju ng tawag mula sa team. Nahanap na nila ang location ni Ju Yong. Pumunta sila roon, nakita ang kotse niya, pero nang papalapit na sila, bigla itong sumabog. Nasusunog ang mundo. Tuluyan nang naghasik ng chaos si Ju Yong. Nagpapadala siya ng farewell message bago maglaho. Natigilan ng team, hindi alam ang gagawin. Nakipagkita si Dongju kay Ann at inalok siya ng deal. Tulungan mo kaming hulihin siya at palalayain ka namin sa kulungan at bibigyan ng panibagong simula. Pumayag siya at ibinunyag na posibleng nagtatago ito sa isang hotel. Nag-disguise ang team at pumunta roon pero handa si Ju Yong. Pinutol niya ang kuryente at pinuno ang building ng flammable gas. Natigilan ang team nang ma-realize nilang may trap ang building. Sinubukan nilang ilikas ang lahat mula sa hotel pero nakalock ang mga pinto. Nakulong sila. Doon kumilos si Dongju. Ginamit niya ang lakas niya, kumuha ng mabigat na bagay at ibinangga ang sarili niya sa salamin. Bumangga siya sa bintana, tuluyan itong nabasag at matagumpay niyang nabuksan ang escape route. Nagsimulang tumakas ang mga guest. Hindi nagtagal, dumating ang department chief at isang malaking unit ng pulis para tumulong. Sobrang saya ng team nang makita ulit ang chief. Bumalik siya sa pagiging honorable man na dati niyang pagkatao. Nagdesisyon silang magtrabaho ulit ng sama-sama tulad noong mga lumang araw. Naglagay sila ng roadblock sa route papunta sa airport. Determinado silang pigilan si Ju Yong na makatakas sa city. Samantala, narating ni Dongju ang hideout ni Ju Yong. Nagpanik si Ju Yong nang makita siya, sinubukang tumakbo pero pinigilan siya ni Dongju. Hindi kita hahayaang mamatay hanggat hindi mo nababayaran ang mga krimen mo, sabi ni Dongju. Biglang tinambangan sila ng gang, napilitan sina Dongju at Jonghyun na lumaban ng magkatabi. Malakas silang umatake, binabasag ang mga buto ng kalaban nila. Mula sa rooftop, sinuportahan sila ni Hanna gamit ang sniper rifle niya, isa-isang pinapatumba ang mga threat nang nakamamatay ang presisyon. Sinubukan ulit ni Ju Yong na palihim na tumakas. Gumapang siya papunta sa docks, umaasang makakasakay sa barko at makakatakas pero sinundan siya ni Dongju. Nang makorner siya ni Dongju, sinubukan siyang asarin ni Ju Yong, pinapaalala ang kaibigan niyang namatay sa kulungan. Nawala sa kontrol si Dongju. Pinakawalan niya ang lahat ng galit niya. Walang awa niyang binugbog si Ju Yong hanggang mabasag ang mukha nito at duguan. Pero ayaw pa ring pumunta sa kulungan ni Ju Yong. Tingnan mo ako. Wala akong nakuha kahit ano mula sa mundong ito, bulong niya bago tumalon sa dagat. Pero hindi siya hinayaan ni Dongju na makawala ng ganoon kadali. Sumisid siya kasunod nito, lumangoy ng buong lakas at nahawakan siya sakto sa oras. Kinaladkad niya siya pabalik sa pampang at ibinigay sa authorities. Naaresto si Ju Yong at sa wakas pinarusahan sa lahat ng ginawa niya. Nalaman natin na nasentensyahan si Ju Yong ng life in prison. Kalaunan, binisita siya ni Dongju sa kulungan. Hindi dala ang galit, kundi ang pakiramdam ng tagumpay. Natupad niya ang misyon niya. Sa wakas, nanalo siya. Dahil sa heroic efforts nila, pinarangalan ang team, binigyan ng medals at bonuses. Nagsimulang habulin ng bawat member ang sarili nilang mga pangarap. Sumali si Hanna sa Special Forces Unit kung saan sa wakas ay nakilala ang kahanga-hanga niyang sniper skills. Bumalik si Jonghyun sa fencing training, target na manalo sa national championship at makuha ang pinakahihintay niyang medalya. Para naman kay Dongju, sa wakas ay nagamot ang sakit niya. Nakita natin siyang tumatakbo sa tabi ng dagat, ibinabalik ang lakas at stamina niya. Nagdesisyon siyang panahon na para mag-settle down. Nagpropose siya kay Hanna at nagsimula silang dalawa ng bagong buhay na puno ng pagmamahal, tawanan at pangarap na palakihin ang sarili nilang maliliit na champion.